Nagsisimula ang kwento sa paggising ni Noah isang araw sa katawan ng isang maharlika, na tila maganda pakinggan hanggang sa makita niya ang kanyang status screen. Sa madaling salita, ito ay uri ng report card na makapagpapahimatay sa isang magulang na asyano. Siya ay ipinanganak bilang ika-13 prinsipe ng imperial na pamilya ng hari, at ang emperador ay tila sabik na masilayan ang kanyang pinakabagong anak. Matapos sabihin na ang pinakamataas na pagkakaugnay ng salamangka ni Noah ay sa tubig, ang emperador ay basta na lamang nagpasya na ibigay sa kanya ang kanyang lupaing Shelby Almeria, at ito ay isang lupain kung saan naninirahan ang marami sa angkan ng tubig bilang unang regalo sa kaarawan. At sa sandaling sinabi niya yun, may kakaibang lumitaw sa tabi ng kaawa-awang i-rank na salamangka ng tubig ni Noah. Ilang sandali pagkatapos, hiniling ng emperador na makita ang kay Noah stats, at nagsimulang pawisan si Noah dahil sa mga bilang niyang ganoon, inaasahan niyang tuluyang may basura sa palasyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang lumabas ang screen, ang kanyang stats sa tubig ay umakyat ng napakabilis mula sa isang kaawa-awang E tungo sa makinang na dobleng S rank. Ang lahat ng iba pa ay nanatiling pinakamababa sa F, ngunit wala nang sinuman ang nagbigay pansin. Isang literal na sanggol ang kakagawa lang ng record para sa pinakamataas na affinity sa tubig na nakita nila, kaya sapat na yun para magkaroon ng emperador ng matinding pagkagusto sa kanya. Lumabas, ang dahilan kung bakit lumobo ang water magic ni Noah ay dahil sa lupaing ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama. Bagaman kakatwa, sa kanyang pribadong stat screen, lumalabas pa rin itong E+S tungkol naman sa ang iba pa niyang pinatataas na istatistika, mukhang galing sa kanyang mga katulong, at wala pa rin siyang ideya kung bakit. Ngunit habang dumarami ang kanyang mga katulong, lalo siyang lumalakas. At tungkol naman sa kanyang antas, nananatili pa rin ito sa isa, ngunit wala itong limitasyon, kaya't oras na lang ang magsasabi bago niya masira ang sistema. Sa ngayon, gayunpaman, nananatili siyang isang mahina na may potensyal. Habang nag-aalmusal, pumasok ang isa sa kanyang mga katulong, si Evelyn, at ipinaalam sa kanya na narito ang kanyang mga kapatid. Hindi lang basta kapatid, kundi ang una at ika-4 na prinsipe. Ngayon, sa teorya, ang pagbisita ng mga kapatid ay tila kaaya-aya, ngunit matapos ang 6 na taon sa mundong ito, natuklasan na ni Noah na ang dalawang ito ay mga asungot na antas royal, kaya alam niyang kailangan niyang maging maingat. Ginawa niya, papunta sa lounge at sinalubong sila ng may karaniwang formalidad. Pagkatapos, biglang ipinahayag ng unang prinsipe, si Albert, na may dala siyang regalo para kay Noah. Dinala ito ng kanyang lingkod, at sa sandaling makita ni Noah ang espada, kinilabutan siya. Sumpa ang bagay na yon, at literal niyang nakita ang mga naghihirap na kaluluwang umiikot dito. At syempre, alam na alam ni Albert na pinagmumultuhan ang bagay na ito, ngunit ipinapakita niya na isa lamang itong magandang handog. At hindi lamang matatanggihan ni Noah ang regalo mula sa prinsipe ng korona ng Dan, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito, batid na babalik ito at magbibigay sa kanya ng matinding problema. Hinawakan niya ang puluhan at dahan-daang itinaas ito, habang si Albert ay casual na. Nagpapaliwanag na ito ay isang espada ng mahika na may katangian ng tubig, at mahigit 120 kabalyero na ang nasawi sa pagsubok na gamitin ito. Ang maliit na katotohanan yun ay nagdulot ng kilabot kay Noah, at agad niyang pinakawalan ang pagkakahawak. Ngunit ang ika-4 na prinsipe, si Henry, ay sumabad, pinapanatag siya na walang dapat ipag-alala. Ayon sa kanya, ang lahat ng hindi karapat-dapat sa talam ay namatay agad pagkahawak pa lang, kaya kung mamamatay si Noah, nangyari na sana. Ang tanging dahilan kung bakit siya hindi apektado ay marahil dahil sa kanyang double S rank na pagkiling sa tubig. At oo, medyo nakapanatag yun, ang malaman na hindi siya mamamatay. Ngunit galit pa rin si Noah na ginamit lang siya ni Albert bilang isang pang-eksperimentong daga para lang subukan ng isang teorya. Hindi niya ito masabi ng malakas, kaya nanatili siyang kalmado at naghintay na umalis si Albert upang makapagpahinga na rin sa wakas. Kinagabihan, habang naglalakad sa pasilyo kasama ang kanyang katulong na si Zoe, napansin ni Noah na may kakaiba. Wala na ang karaniwan niyang kalmadong ekspresyon, at mukha siyang balisa. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Zoe, sinabing ayos lang siya at ayaw siyang gambalain sa kanyang mga problema, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Noah, at mahigpit niyang inutusan itong magsalita, at sa wakas ay sumunod ito.
Sinabi ni Zoe sa kanya na kailangan niya ng ilang araw na bakasyon upang asikasuhin ang isang kagipitan sa pamilya. Nang tanungin niya kung anong uri, ipinaliwanag niya na tinamaan ng baha ang kanilang bayan, at tuluyang nasira ang bukirin ng kanyang ina. Kaya ngayon ay wala ng paraan ang kanyang ina para suportahan ang sarili. Si Zoe ay naghahanap ng mga paraan upang mabilis na kumita ng pera at sinabihan na ang tanging tunay niyang opsyon ay ang magtrabaho sa hanay ng mga babaeng bayaran. Iyon ang plano niyang gawin sa kanyang libreng oras, ngunit agad na pinutol ni Noah ang kaisipang yon, dahil hindi niya papayagan na mangyari yon. Sinabi niya rito na bibigyan niya na lang ng trabaho ang ina nito, at nagkataon na naghahanap siya ng tagasara ng likod na tarangkahan, at dahil ipinagkakatiwala siya ni Zoe, kikitain niya ang 10 ren bawat buwan. Nagkurap si Zoe sa di makapaniwala at nagtanong kung seryoso ba ito, dahil ang 10 ren ay sobra-sobra sa karaniwang bayad, at hindi pa niya narinig ang trabahong iyon kailanman. Iyon ay dahil imbento lang yun ni Noah sa oras na yun, at hindi mahalaga dahil pera niya yun, at gagamitin niya ito kung paano niya talaga gusto. Nakalulugod, sinasabi rin niya rito na mayroon siyang bakanteng bahay sa labas ng bayan upang makapanatili sila roon ng walang upa. Si Zoe ay naging tapat sa kanya simula pa noong unang araw, kaya imposibleng hahayaan niya itong pumasok sa ganoong uri ng buhay dahil lang sa isang baha. Ngunit sa pagbanggit sa sakunang iyon, mayroon pa siyang isang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Tinawagan niya ang kanyang mayordomo na si Dylan at nagbigay ng direktang utos. Simulan ang pagbili ng pinakamaraming lupang nasira ng baha hanggat maaari. Parehong nabigla sina Dylan at Zoe sa kanilang narinig, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Noah ang kanyang dahilan. Sa mga panahong tulad nito, laging naglalabasan ang mga buwiter, mga manloloko na naghahanap ng pagkakataong samantalahin ang mga taong desperado na nawalan ng lahat. Kaya gusto niyang maisguro ang lupa bago pa makapagsamantala ang mga tusong yon. Napatulala si Dylan, lubos siyang humanga na ang isang 6 na taong gulang ay nakapag-iisip ng ganoon kalayo. Napakatalas ng isip ni Noah para sa kanyang edad, at bagaman hindi alam ni Dylan, marami ang naituro sa kanya ng nakaraang buhay ni Noah tungkol sa ganitong uri ng pagsasamantala. Siyempre, hindi naman niya maaaring sabihin yun, kaya't nagpatuloy na lang siya na parang wala lang. Buong pusong pumayag si Dylan na tulungan siyang bilhin ang lupa, ngunit may isang malaking problema, at ito ay ang halaga, tinatansya niyang aabot sa 700,000 rene ang kabuuan. Halos mapasinghap si Zoe sa numerong yon, at naiintindihan naman yon ni Noah. Higit pa yon sa barya lang. Para sa konteksto, ang karaniwang may edad sa kabisera ay kumikita ng humigit kumulang 120 rene kada taon, sapat na upang suportahan ang isang pamilya, magkaroon ng sariling bahay, at kumain ng maayos. Mas mayaman talaga ang ari-arian ni Noah kaysa sa karaniwan, ngunit kahit ganoon, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 rene sa kamay, kaya kinukulang siya ng 200,000. Halos wala ng ibang pagpipilian. Nagpasya si Noah na ibenta ang lupain na ibinigay sa kanya, ang teritoryong fief na ibinigay ng emperador sa kanya noong siya ay ipinanganak. Agad na tinutulan ni Dylan ang ideyang yun dahil ang lupain ay direktang nagmula sa pamilya ng imperyo, kaya ang pagbibenta nito ng walang pahintulot ay hindi lang kinaiinisan, ito ay isang krimen. Alam ni Noah ang panganib, at alam niya ang mga kahihinatnan, ngunit handa pa rin siyang ituloy. Tapos na siya rito, kung gusto siyang parusahan ng kanyang ama, hayaan na, haharapin niya iyon mamaya. Kinabukasan, habang naghahanda sina Noah at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa disaster zone, isang di inaasahang bisita ang dumating, ang ika-4 na Prinsipe Henry. Hindi tulad ni Albert, na nakakairita, si Henry ay disente. Kapag nakasama mo siya ng matagal, malalaman mong tunay siyang nagmamalasakit. Dumating siya upang kumustahin si Noah at bigyan siya ng babala tungkol sa isinumpang espada. Tila, may sariling isip ang punyetang yon, kaya kahit immune si Noah sa sumpa, hindi susunod ang talam maliban kung kinikilala siya nito bilang amo. Nanatili kay Noah ang impormasyong yon, at pinahahalagahan niya si Henry dahil hindi ito naging ganap na perwisyo, at di nagtagal, lumuwas si Noah patungo sa nayon ng Doso. Nang dumating siya, mas malala ito kaysa sa inaakala niya. Ang tawagin nitong pinsala ng baha ay isang napakagaan na paglalarawan. Ang lugar ay parang dumaan dito sina Poseidon at Kratos, nag-iwan ng matinding pinsala, at nakalimutang linisin, dahil ang buong bahagi ng nayon ay wasak na wasak.
At sa pagtingin pa lang sa paligid, masasabi na ni Noah na malamang ay nawalan ang karamihan ng tao ng lahat ng kanilang opisyal na dokumento sa kaguluhan. Kaya bumaling siya kay Dylan, at inutusan siya na dumiretso sa opisina ng lokal na pamahalaan at mang-alap ng mas maraming kopya ng record hanggat maaari upang mapadali ang pagbili ng lupa. Habang inaasikaso ni Dylan ang mga papeles, nagpasya si Noah na magtungo mismo sa lansangan upang personal na alamin ang kalagayan ng mga nakaligtas. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe, pinaalalahanan siya na ang pagmamanman ay hindi trabaho ng isang prinsipe, ngunit hindi ito pinansin ni Noah at diretsahang sinabi sa kanya na tutuloy siya, gusto man niya o hindi. Maaari siyang sumama o manatili sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Walang ibang mapagpipilian, kaya't sumunod si Zoe nang may pag-aatubili, at habang sinisiyasat nila ang nayon, ang sitwasyon ay naging kasing tindi ng inaakala. Nawala ang buong ani, lubusang nawasak, na nangangahulugang walang pagkain, walang kita, at walang pag-asang makaraos sa taon ng walang tulong. Pagkatapos, may tumunog na kampana sa buong nayon at nagsimulang magtipon ang lahat ng taong bayan sa paligid ng dati plaza ng bayan. Inakala ni Zoe na oras na para sa pamamahagi ng pagkain, dahil karaniwang nagpapadala ang imperyo ng tulong pinansyal sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad tulad nito. Natutuwa si Noah na makitang gumagana ng tama ang ilan sa mga bahagi ng sistema, kaya lumapit siya para makasama sa pulutong para kumain, ngunit sa sandaling kumagit siya, nawala ang lahat ng magandang saloobin. Ang pagkain ay napakasama kaya kumbinsido siyang mas masarap pa ang Indian street food kumpara sa kalamidad na ito. Ang sabaw ay parang tubig, mapait at magulo, at sigurado siyang ang mga gulay dito ay kalahati ng bulok. Narinig ng isa sa mga taga-nayon ang kay Noah, nagrereklamo at hindi niya alam kung sino siya, ipinapalagay niyang isa lang siyang biktima ng baha. Sinasabi ng lalaki sa kanya na laging ganito kasama ang lasa ng pagkain, at kahit magreklamo sila, wala pa ring nagbabago. Walang pakialam ang mga kusinero sa kalinisan o kaligtasan ng pagkain, basta na lang nila inihuhulog ang anumang mayroon sila sa palayok at tapos na ang trabaho para sa kanila. Sa sandaling yun, isang malakas na anunsyo ang pumutol sa ingay, at nagsisimula na ang inspection. Tinanong ni Noah si Zoe kung anong nangyayari, at ipinaliwanag niya na ang opisyal ng lokal na pamahalaan, si Lord Garrel, ay naririto upang suriin ang kalidad ng pagkain. Nagtungo si Garrel sa palayok ng misteryosong nilaga, tiningnan lang niya ito, at sa tingin niya ay talagang basura ito. Ngunit dahil hindi naman siya ang kakain nito, balewala sa kanya, at casual niyang sinabihan ang kusinero na maghanda ng talagang nakakain para sa kanya pabalik sa mansyon. Tumango ang kusinero, nakangisi na halatang kasama sa plano. Ngunit hindi hahayaan ni Noah na palagpasin ito, kaya humakbang siya pasulong at hinarap si Garrel. Tinatanong kung ang dahilan kung bakit basura ang inihahain sa mga taga-baryo ay dahil binubulsa niya ang pondo para sa pagkain. Si Garrel, sa pag-aakalang isa lamang si Noah sa mga mahihirap at walang-wala, ay hindi na nag-abalang itanggi ito. Lantaran niyang inamin ang pagbulsa sa pondo at pinagtawanan nito. Dahil sa isip niya, walang magagawa ang isang walang kapangyarihang magsasaka tungkol dito. Sa pakikinig sa mayabang na taong ito na nagmamayabang sa pagnanakaw mula sa mga biktima ng baha ay nagpakulo sa dugo ni Noah. Kumukulo. Ang matinding galit ay tumama sa kanya ng husto kaya't ang isinumpang espada sa isang karwahe ay nagsimulang gumalaw bilang tugon. Tuluyang hindi na nakapagpigil si Garrel matapos marinig ang napakaraming salita mula sa kung sinumang batang ito. Hinugot niya ang kanyang espada, buong layuning patahimikin ng tuluyan si Noah. Ngunit bago pa man siya makahampas, lumabas ng biglaan ang espadang Leviathan mula sa lalagyan nito at lumipad ng diretsyo sa tabi ni Noah. Dahil sa kanyang matibay na kalooban at matinding katarungan, kinilala siya ng espada bilang karapat-dapat nitong tagapaghawak. At ngayong pinili na siya nito, hindi nag-atubili si Noah. Sa isang malinis na paghampas, tuluyan niyang pinatahimik si Garrel dahil sa mga krimen ng pagnanakaw ng pondo para sa tulong at pagbabanta sa isang prinsipe ng hari. Hindi nagtagal, ang kay Lord Rowan Garrel, dumating ang nakatataas sa pinangyarihan. May ilang gwardya ang lumapit at sinubukang kumbinsihin siya na arestuhin si Noah dahil sa pagpatay kay Garrel. Ngunit sa sandaling makita siya ni Rowan, agad niyang nakilala kung sino ang kaharap niya. Lumuhad siya ng walang pag-aatubili upang magpakita ng paggalang sa ika-13 prinsipe.
Sinabi ni Noah sa kanya na kailangan nilang magseryosong usapan tungkol sa mga nangyari rito, bagaman malinaw ang mensahe. Nasa mainit na sitwasyon si Rowan dahil hinayaan niyang magpakawala ng kaguluhan si Garrel ng matagal. Tapos na ang kaparusahan ni Garrel, ngunit ang iba pang mga kasabwat na tumulong sa kanya sa pagnanakaw ay naririto pa rin at inaasahan ni Noah na linisin ni Rowan ang lahat. At sa ngayon, nagbigay siya ng isang huling utos. Siguraduhin na ang mga tao ay makakakuha ng tamang pagkain. Nang bandang hapon ng araw na iyon, matapos bilhin ni Noah ang buong nayon, nakarating ang balita ng nangyari kay lubos siyang nagulat na nagawa ni Noah na gamitin ang espada ng Leviathan nang walang anumang problema. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumisi siya. Maaaring nakapasa sa pagsubok na ito ang nakababata niyang kapatid, ngunit malinaw na mayroon pang ibang plano si Albert para sa kanya sa hinaharap. Kasabay nito, ipinatawag si Noah para sa isang pulong kasama ang kanyang ama. Pumasok siya, handang mapag-alitan dahil sa pagbenta ng lupain ng imperyo para lang makabili ng binahang nayon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sa halip ay pinasalamatan siya ng emperador. Kung hindi kumilos si Noah, ang pagdurusa sa nayong iyon ay magiging mas malala pa. Malinaw na sa kanya ngayon na, hindi pangkaraniwang prinsipe si Noah, may kakayahan siya. Kaya hinihiling niya na patuloy niyang gamitin ang lakas na iyon para sa ikabubuti ng imperyo. At masayang tinanggap ni Noah ang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Noah sa isang tahimik na maliit na kainan na nakatago sa Raid Street, umaasang masilayan ng isang mang-aawit sa kalye na nagkaroon ng kaunting reputasyon sa paligid ng bayan. Pagpasok niya, pumili siya ng bakanteng upuan at umupo nang hindi pumupukaw ng pansin, habang casual na sinisipat ang lugar. Maya-maya lang, isang babaeng may buhok na kulay cotton candy pink ang lumapit at nagsimulang kumanta para sa mga kumakain. Habang lumalaganap ang kanyang boses sa buong silid, agad siyang nakilala ni Noah dahil narinig na niya ang tungkol sa kanya noon, at ang kanyang pangalan ay si Alice. Habang nakikinig siyang mabuti, napansin niyang hindi naman pala masama ang boses nito. Ngunit kahit hindi siya eksperto sa musika, masasabi niyang medyo hilaw pa ang teknik nito. May talento siya, sigurado, ngunit mahaba pa ang lalakbayin. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw na malinaw, ibinibigay niya ang lahat. Bawat nota na kanyang tinutugtog, bawat linya na kanyang inaawit, ibinubuhos niya ang kanyang puso rito. Hindi niya ito ginagawa para lang maglibang. Sinusubukan niyang umunlad, sinusubukang mabuhay sa kung anong kaunti lang ang mayroon siya. Sa kung saan, biglang nagbago ang kapaligiran sa kainan nang sumugod ang tatlong lalaking mukhang basegulero sa mga pinto. Nagsimula silang sumigaw at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa sandaling makita nila si Alice, nagsimula silang sigawan siya. Hinihinging malaman kung bakit niya sinasayang ang oras sa pag-awit imbes na maghanap ng totoong paraan para bayaran ang utang ng kanyang mga magulang. Sa kanilang mga salita, umatras si Alice, malinaw na takot habang papalapit ang mga lalaki sa kanya at tila pinaliligiran siya. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niyang wala pa siyang pera, pero sumusumpa siyang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Wala lang talaga siyang maibibigay. Nagpalitan ng ngiting puno ng mali siya ang mga lalaki at nagsimula silang magbanggit ng mga malaswang mungkahi tungkol sa kung paano pa makakabayad ang isang babaeng tulad niya. Napuno ng bulong ng pagkasuklam ang silid, pero walang sinumang lumapit. Lahat ay nanunood, nakapako at walang magawa. Nang malapit nang mangyari ang masama, biglang tumayo si Noah mula sa kanyang upuan. Lumapit siya, kalmado at pinaalalahanan sila na mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng imperyo ang pilitin ng isang bata na bayaran ang utang ng magulang. Nagwalang bahala ang mga lalaki at binaliwala siya, sa pag-aakalang isa lamang siyang batang mayaman na spoiled at hindi alam kung paano gumagana ang mundo. Isa sa kanila ang humawak kay Noah sa kwelyo at akmang susuntukin siya. Ngunit isa itong malaking pagkakamali habang sinalag ito ni Noah gamit ang kapangyarihan ng kanyang espadang Leviathan, nagpakawala ng bugso ng puwersa na ikinagulat ng buong silid. Agad na napagtanto ng mga lalaki na mali ang kanilang kinalaban, kaya dinapuan sila ng takot, at mabilis na tumakas ang tatlong siga mula sa kainan ng walang pag-aalinlangan, labis na takot para ipagsapalaran pa ang kanilang kapalaran. Nang mawala ang panganib, bumalik si Noah kay Alice. Ang kanyang boses ay naging malumanay sa pagkakataong ito. Tinatanong niya kung magkano ang kailangan niya para makaraos sa buwan,
at nag-aalangan siya bago ipaliwanag na halos lahat ng kinikita niya ay napupunta sa panggagamot ng kanyang ina. Matapos marinig ang lahat, kalmadong sinabi ni Noah kay Alice na mula ngayon, bibigyan niya ito ng 25 rene bawat buwan upang makapag-focus siya ng buo sa kanyang pag-awit nang hindi nag-aalala sa pera. Nangako rin siya na tataasan ang halaga habang gumagaling ang kanyang kasanayan, hinihikayat siyang patuloy na abutin ang kanyang pangarap nang walang takot na pumipigil sa kanya. Labis na naantig, pinasalamatan siya ni Alice ng may totoong damdamin, sinasabi kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang kabaitan. Nangako siya na hindi niya ito bibiguin at sumumpa na magtrabaho ng husto at patuloy na umunlad bilang isang mang-aawit. Nang lumaon, bumalik si Noah sa bahay, at nakita ang parehong tatlong lalaki kanina na nakaluhod sa tarangkahan ng palasyo. Nakayuko ang mga ulo nila, halos nagmamakaawa, isang balisa na humingi ng tawad sa nangyari. Isang sulyap lang ay sapat na para maintindihan ni Noah ang nangyayari. Malinaw na nalaman na nila kung sino talaga siya, ngunit sa halip na mag-aksaya ng oras sa kanila, kalmadong humarap si Noah sa mga katulong at sinabihan silang paalisin ang mga lalaki. Idinagdag na ang prinsipe ay hindi isang tao na basta na lang nila makikita kung kailan nila gusto. Ilang sandali pa, dumating ang nakatatandang kapatid ni Noah na si Henry at agad na sumang-ayon sa kung paano ito hinawakan ni Noah. Sabi niya, ang pagtanggi na makipagkita sa kanila ay talagang tamang desisyon dahil ang pagpapaharap sa mga taong tulad nila sa Maharlika ay magpapababa lamang sa dangal ng korona at magpapahina sa autoridad ng pamilyang Maharlika. Pagkatapos ay inanyayahan ni Noah si Henry sa loob at ipinaliwanag na ang kanyang desisyon ay hindi lang para protektahan ang dangal ng Maharlika. Sinabi niya kay Henry ang lahat ng nangyari sa kainan at inamin na kung personal niyang kinausap ang mga lalaki, maaaring inakala nilang galit siya at magsimulang iwasan siya. At kung ang takot na iyon ang maglalayo sa kanila kay Alice, kung gayon, iyon mismo ang resulta na gusto niya. Maingat na nakinig si Henry at talagang humanga siya. Para sa isang napakabata, nauna nang mag-isip si Noah ng ilang hakbang. Inamin pa niya na karamihan sa kanilang mga kapatid, kahit na magkasing edad sila ni Noah. Hindi sana magkakaroon ng ganoong pananaw at mas nagpagmalaki ito kay Henry. Pagkatapos ay binanggit ni Henry ang espada ng Leviathan at tinanong kung totoo ang mga bali-balita na talagang napagkadalubhasaan na ni Noah ito. Kinumpirma ni Noah na totoo ito at sinabing nagawa lang niya ito dahil sa payo na ibinigay sa kanya ni Henry kanina. At upang ipakita ito, casual niyang ipinatawag ang espada ng Leviathan sa mismong harapan niya, na para bang lumitaw ito mula sa wala. Napatingin si Henry nang hindi makapaniwala dahil hindi niya alam na kayang gawin ng espada ng Leviathan ang ganoon. Ipinaliwanag ni Noah na hindi naman talaga lumitaw ang talam mula sa kawalan. Nakatago lang ito sa ilalim ng kanyang mangga sa buong panahon, siksik at di aktibo hanggang sa lumawak ito sa kanyang utos. Ang espada mismo ay may sariling kalooban, at ito ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang kakayahan. Inamin ni Henry na wala siyang ideya na posible pala yun at pinupuri si Noah sa pagtuklas nito ng mag-isa. Pagkatapos, sa labas ng pader ng palasyo, ang tatlong lalaki ring yun mula kanina ay nagtatambay pa rin, malinaw na naghihintay ng isa pang pagkakataong harapin si Noah. Sa sandaling makita ng isa sa kanila si Noah na papalapit, bigla itong sumugod upang umatake. Ngunit hindi man lang kumaibat si Noah, at may kalmadong ekspresyon, nagpakawala siya ng kaunting bahagi lamang ng kapangyarihan ng espadang Leviathan. Agad na nagbago ang bigat ng presyon, at umurong ang lalaki sa matinding takot at agad na nagsimulang magmakaawa ng kapatawaran. Habang pinagmamasdan ang buong eksena, lumingon si Henry kay Noah, naguguluhan, at tinanong kung ano ang ginawa niya. At casual na sumagot si Noah na ginamit lang niya ng bahagya ang aura ng espada para takutin sila. Nang gabing ding yun, nakatanggap si Noah ng imbitasyon upang dumalo sa isang royal ball. At pagtapak niya sa engranding bulwagan, lahat ng mata ay napalingon sa kanya, at sa sandaling pumasok siya, pumutok ang palakpakan sa silid. Nakaupo sa tabi niya, napansin ng isang maharlika na nagngangalang Radok ang bagay na nakakabit sa baywang ni Noah at itinuro ito. Kinumpirma ni Noah na yun nga ang nakikita niya, ang espadang Leviathan, personal na ibinigay sa kanya ng prinsipe ng korona. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, ang buong bulwagan ay bumalat sa matinding katahimikan, kasunod ng sabay-sabay na paghingal.
Kinikilala ng lahat ng naroroon ang Leviathan bilang isa sa pinakadakilang relikya ng kaharian, isang sandata na napakalakas na maging ang mga bihasang mandirigma ay natatakot dito dahil sa kung gaano ito di umano'y mahirap kontrolin. Isang nagdududang bisita ang nagsalita, nagpapahiwatig na ang espada ay peke, marahil ay isang seremonyal na replika lamang. Nang walang salita, nagpakawala si Noah ng mahinang alon ng kapangyarihan nito sa hangin. Agad ang epekto, at isang mabigat na presyon ang bumagsak sa silid, nagdulot ng pag-urong sa ilang bisita dahil sa takot. Sa sandaling bawiin ni Noah ang enerhiya, muling bumalat ang katahimikan sa silid, at wala nang nagtanong pagkatapos nito. Iyon, malinaw na totoo ang sandata, at mas nakagugulat, lubos itong kontrolado ni Noah. Sa nalalabing bahagi ng gabi, nagsimulang pumila ang mga maharlika ng sunod-sunod, bawat isa ay umaasang makagawa ng magandang impresyon. Binati nila siya ng maingat na salita at magalang na galaw, tinawag ng bawat isa na isang karangalan ang makatayo lamang sa kanyang presensya. Pinakinggan ni Noah ang bawat pagpapakilala ng may mahinahon na tikas, sinasagot ang bawat panauhin ng magalang. Kalaunan, ang susunod na pares sa pila ay lumapit, si Byron Allen, pinuno ng makapangyarihang Allen Company, at ang kanyang anak na si Cindy. Maingat niya silang pinagmasdan habang papalapit, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, napansin niya ang isang bagay na hindi karaniwan. Agad niyang napagtanto na si Cindy ay hindi tunay na anak ni Byron, siya ay inampon. Higit pa rito, naging malinaw kay Byron na si Cindy ay dating nasa kalagayan ng pagkaalipin. Ang pahiwatig ay nasa kanyang mga mata. Ang maingat, nagbabantay na tingin, laging sumusuri sa silid, tahimik na inihahanda ang sarili. Ito ay isang tingin na alam ni Noah, ang tingin ng isang nabuhay na pinagkaaitan ng kalayaan at hindi kailanman tumigil sa pagbabantay sa kanyang likuran. Naiwan si Byron na walang imik dahil nagawa ni Noah na malaman ang lahat ng iyon sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Cindy. Gulat, lumuhad siya at inamin ang lahat. Ipinaliwanag niya na si Cindy ay dating nasa kalagayan ng pagkaalipin na nakuha niya. Ngunit matapos makita kung gaano siya katalas at kabilis mag-isip, pinili niyang ampunin ito bilang kanyang anak. Ang pagkarinig niyon ay nagbigay ng tunay na ngiti sa mukha ni Noah. Palagi niyang nagugustuhan ang mga kwento kung saan bumubuti ang buhay ng isang tao. Naantig, inimbitahan ni Noah sina Byron at Cindy na bumisita sa kanyang ari-arian sa lalong madaling panahon, sinabing gustong-gusto niyang marinig ang karagdagang detalye tungkol sa nakaraan ni Cindy. Yumukod si Byron ng may paggalang at sumang-ayon, sinabing karangalan niya ito. Matapos magpaalam, magalang na umalis ang dalawa sa piging. Kinabukasan, naglalakad si Noah ng casual sa bayan nang hindi inaasahang nakasalubong niya ang kanyang kapatid na si Oscar, na siya ring ikawalong prinsipe ng kaharian. Matapos ang kaunting magaan na pag-uusap, iminungkahi ni Oscar na magkasama silang maghanap ng kayamanan, sinabing wala na siyang ibang plano. Para sa araw na yon, pumayag si Noah, at ang dalawa ay nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Cobalt Street. Bagamat hindi pa nakapunta si Noah doon, marami na siyang narinig tungkol dito. Di umano, ito raw ay puno ng mga bihirang antek mula sa iba't ibang sulok ng imperyo. Gayunpaman, itinuro ni Oscar na ang lugar ay kilala rin sa pagiging dinumog ng mga peke. Ang paghahanap ng orihinal na bagay sa gitna ng mga kalat ay itinuturing na pangunahing pagsubok sa kasanayan para sa sinumang marangal na tao. Nagtapos sila sa paggugol ng maraming oras sa pamimili sa mga tindahan at pwesto, ngunit wala talagang kapansin-pansin. Kalaunan, bamantong hininga si Oscar at iminungkahi na sumuko na sila at umuwi. Saktong noon, napansin ni Noah ang isang lumang libro na nakatago sa isang maalikabok na sulok. Mayroon itong kung anong humila sa kanya, kaya nagpasya siya, para bilhin ito. Lumapit si Oscar para tingnang mabuti at bigla siyang natigilan. Nanlaki ang mga mata niya nang matanto kung ano ang hawak ni Noah, ang grimoire ni Andrea, ang maalamat na mago. Kumbinsido si Oscar na ito ay tunay, at kung gayon, depende sa nilalaman, madaling maging 1,000 ring ang halaga ng libro. Tinitigan niya si Noah nang hindi makapaniwala at tinanong kung paano niya nalaman na totoo ang libro. Pero sa totoo lang, wala talagang ideya si Noah. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito binili ay dahil sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa pabalat, nakakuha siya ng plus na nadagdag sa kanyang win stat, at ang kakaibang reaksyon na yun ay sapat na para isipin niyang may halaga ang libro. Bigla,
May naisip si Noah na isang kakaibang ideya, kaya inilabas niya ang sa Leviathan. Espada at maingat na inilalabas ang kaunting enerhiya nito ng diretso sa grimoire. At sa loob ng ilang segundo, nayanig ng malakas ang libro, nadulas sa kanyang mga kamay, bumagsak sa lupa, at kusang bumukas. Isa sa mga pahina ng aklat ng Salamangka ay nagningning ng nakakatakot, at may isang bagay na madilim at sinauna ang nagising. Bago pa nila malaman, pinakawalan ng ipinagbabawal na tomo ang nakakulong na kaluluwa ng maalamat na salamangkero sa mismong harapan nila. Lumaki ang mga mata ni Oscar sa takot. Agad niyang natanto kung gaano ito kaseryoso at sumigaw kay Noah na umalis agad doon. Ngunit sa halip na tumakbo, ipinirmi ni Noah ang kanyang mga paa, iniangat ang Leviathan, at nang hindi man lang kumukurap, humagupit ng diretsyo sa papalapit na espiritu. Sa isang malakas na paghataw, ang tama ay tumagos sa kaluluwa ng salamangkero, binubura ito ng tuluyan sa isang atake. Nang nawala ang panganib, sumulyap si Noah sa kanyang status window at may nakitang bago. Ang kanyang kasanayan sa hangin ay umakyat sa SS rank. Ang biglaang pag-upgrade ay ikinagulat niya, ngunit hindi niya ito pinagtagal. Mabilis niyang tiningnan si Oscar na nanatiling tulala sa di makapaniwala. Hindi maipasok ng prinsipe sa kanyang isip ang nangyari. Isang sandali ay nakatayo sila sa harap ng isang libro, at sa sumunod na sandali, nabura ni Noah ang isang maalamat na kaluluwa na parang wala lang. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili kung paano naging ganito kalakas si Noah ng ganito kabilis at paano niya alam na alam kung ano ang dapat gawin. Bago pa man hamupa ang alikabok, isang lalaki ang lumapit at lumuhad ng may paggalang sa harapan nila. Nagpakilala siya bilang si Alan, ang may-ari ng isang malapit na tindahan ng mga anti-gang bagay. Matapos masaksihan ang ginawa ni Noah, sinabi ni Alan na nararapat lamang na ipakita rito ang isang bagay na matagal na niyang iniingatan, isang bagay na pinaniniwalaan niyang maaaring isang tunay na kayamanan, at magalang niya silang inimbitahan na sumama sa kanya. Pagdating sa loob ng tindahan, inilabas ni Alan ang isang kakaibang singsing at maingat itong inilapag. Ipinaliwanag niya na ang singsing na ito ay sinasabing magpapakita lamang ng tunay nitong katangian kapag dumating ang itinakda nitong may-ari. Marami na ang sumubok na buhayin ito, ngunit ni minsan ay hindi ito tumugon. Tinaasan ni Noah ng kilay, nag-iisip, marahil isa lang itong walang kwenta, ngunit agad na pinaninindigan ni Alan ang kabaligtaran. Sabi niya, ayaw ipagbili ang singsing, at sa tuwing susubukan niyang ipamigay ito, misteryoso itong bumabalik sa kanyang tindahan, nakapatong ng tahimik sa gitna ng iba pang gamit. Naakit, isinuot ni Noah ang singsing sa kanyang daliri, at sa sandaling magawa niya ito, isang boses na hindi pa niya naririnig kailanman ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sinasabi nito sa kanya na ang singsing ay isang triple S rank na pambihira, at kinikilala na siya nito bilang karapat-dapat na master nito. Pagkalipas ng mga salita, ang singsing ay biglang nagningning ng matindi at nagsimulang magbago. Ang liwanag ay bumalat sa katawan ni Noah na parang mga buhay na sinulid, humubog sa sarili nito bilang isang eleganteng mataas na antas na baluti mismo sa harap ng kanilang mga mata. Nang masaksihan ang sandali, agad na napagtanto ni na Oscar at Alan na si Noah ang karapat-dapat na tagapagdala ng singsing. Hinarap ni Noah si Alan, sinabing kukunin niya ito at ipapahatid na lang ang pera mamaya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alan, sumingit si Oscar at sinabi kay Noah na kalimutan na ang bayad ng tuluyan. Siya na ang magbabayad ng halaga, at iginiit na ituring na lang ito ni Noah bilang personal na regalo. Dahil wala nang masabi, tinanggap ni Noah ang singsing. Di nagtagal, inihatid siya ni Oscar at nagpaalam. Ngunit habang papasok na si Noah sa pinto, ang kaparehong lalaking matalas ang tingin mula sa kainan ay biglang sumugod sa kanya na may dalang espada. Bago pa man lumapit ang talam, nararamdaman ng singsing ang layunin ng mamamatay tao at biglang nabuhay, nagpakawala ng kalasag na ganap na humaharang sa atake. Ang kutsero ay hindi nag-atubili ni isang segundo at ibinagsak ang umaatake, pinanatili siyang nakahiga sa lupa. Nakita ni Oscar ang lahat ng nangyari at namangha, hindi lang sa mabilis na reaksyon ng singsing kundi sa kung gaano kanatural itong hinarap ni Noah. Ang paraan ng pagkaaktibo ng kalasag ng walang pag-aalinlangan ay nagpapakita na nararamdaman na ni Noah gamit ang kapangyarihan nito. Nang gabing yun, bumalik si Noah sa kainan para panuorin si Alice na magtanghal. Habang siya ay kumakanta, dalawang lasing na lalaki ang biglang sumugod sa entablado,
nagtutulakan at sumisigaw sa kanya. Sa isang kisap mata, lumitaw si Noah sa pagitan nila at hamarang. Sa isang pag-indayog ng isang espada ng Leviathan, itinaboy niya ang dalawang hanggal palabas ng pinto. Kalahati na ang suot na pantalon habang nagmamadaling umalis sa kahihiyan. Matapos kumalma ang sitwasyon, nilapitan ni Noah ang may-ari at sinabihan nitong huwag nang papasukin muli ang mga basurang tulad nila. Nagbigay lang ng isang pagod na buntong hininga ang may-ari at malungkot na sinabing ang mga lasing Jero raw na tulad nila ang bumubuhay sa lugar. Naiintindihan ni Noah at, nang walang pag-aalinlangan, inalok na bilhin ang buong kainan sa halagang 1,000 ring. Natigilan ang may-ari sa di makapaniwala at tumango ng may pasasalamat, lubos na nabigla. Lumapit din si Alice pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ay mahina at hindi sigurado, sinasabi kay Noah na hindi niya alam kung paano siya babayaran sa lahat ng ginawa nito. Ngunit malumanay nitong sinabi sa kanya na wala siyang utang na anuman dito. Ang gusto lang niya ay patuloy itong kumanta, abutin ang pangarap nito, at ibuhos ang buong puso dito. Namuo ang luha sa mga mata nito at may ngiting mainit at taos puso, tumango ito. Bumalik si Noah sa kanyang upuan at ginugol ang natitirang gabi ng payapa, nilalasap ang malambot na ningning ng boses nito habang pinupuno ang silid. Nang magsimula ang araw, biglang nabalitaan ni Noah na ang pumanaw na si Marley, ang general ng Holljoy, ay dumating upang bisitahin siya. Ang Holljoy ay isa sa mga pinakamapangakong rehiyon sa ilalim ng pamamahala ni Noah, kaya hindi siya nag-atubiling tanggapin ang pagbisita at inutusan ng mga katulong na papasukin siya. Pumasok si Marley at pormal siyang binati sa silid pulungan, ngunit mabilis na iniwagayway ni Noah ang matigas na kilos at sinabi, para paupuin siya. Ang dalawa ay unang nagkita halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas, pagkatapos mismo natanggapin ni Marley ang tungkulin bilang general ng Holljoy. Dahil sa naisip yun, diretsyong tinanong ni Noah ang halata at nagtanong kung paano na ang mga bagay-bagay. Naaalala niya na si Marley ay binigyan ng direktiba mula sa imperyo upang asikasuhin ang pagpigil sa baha sa lugar. Ngunit sa paghusga sa mukha ng lalaki, napakalinaw na hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Ang Holljoy ay isang mayamang sona ng agrikultura na bumabaybay sa isang kurbadang ilog, napakaganda para sa mga pananim, ngunit labis na pahirap kapag bamaha, na nangyayari paminsan-minsan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nag-utos ang emperador ng suportang pinansyal para sa pagpigil ng sakuna. Ngunit inamin ni Marley na hindi pa niya nagawang makuha anumang masimulan, at ang pinakamalaking hadlang ay ang ministro ng pananalapi, na patuloy na nagbibigay ng mga palusot upang maantala ang paglabas ng pondo. Nang marinig yun ni Noah, dumilim ang kanyang kalooban. Amoy katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan, at hindi niya ito palalampasin. Walang atubili, sinabi niya kay Marley na sumama dahil magkakaroon sila ng kaunting harap-harapan sa ministro mismo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Noah para sa tanghalian kasama ang ministro ng pananalapi, at ang lalaki ay lumabas na kasing laki at kasing magulas gaya ng inakala ni Noah. Sinubukan ng lalaki na bulahin siya sa pamamagitan ng mga walang saysay na papuri, ngunit mabilis itong pinutol ni Noah at nagtanong kung bakit ba talaga hindi pa niya ibinibigay ang pera na kailangan ni Marley para ayusin ang problema sa pagbaha ng Holljoy. Ang ministro ay nananatiling kalmado at iginiit na mayroon siyang balidong dahilan, ngunit bago pa niya ito masabi, pinutol ni Noah ang kanyang pagsasalita at binalaan siya na huwag isipin na maaari siyang lapastanganin dahil lang sa mukha siyang bata. Huli niyang naitandaan, ang paglapastangan sa isang maharlika ay may parusa pa ring kamatayan. Ito ang nagpakaba ng kaunti sa ministro, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag na matapos ang baha noong nakaraang taon, naging mabait ang emperador na bigyan ang Holljoy ng kabawasan sa buwis, kaya naisip niyang gamitin na lang ang perang natipid nila para tugunan ang sitwasyon ng baha ngayong taon. Tinitigan siya ni Noah na tila nawawala sa katinoan. Iyan na marahil ang pinakatangang dahilan na narinig niya sa loob ng 6 na taon niyang pamumuhay sa mundong ito. Diretso niyang tinanong ang lalaki, kung iniisip niyang kausap niya ay isang hanggal. Ang pagkalibre sa buwis ay malinaw na ibinigay dahil si Holljoy ay wala namang kayang bayaran sa simula pa lang, kaya ang umaktong mayroon silang labis na pondo ngayon ay isang malaking insulto sa katalinuhan ni Noah. Agad na napagtanto ng ministro na lubog na siya sa problema, kaya dali-dali siyang nag-isip ng ibang dahilan. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na ang dahilan kung bakit hindi niya mailalabas ang pondo para sa baha ay dahil kailangan niya ito para sa emperador.
Malinaw na iniisip niyang ang paggamit ng pangalan ng emperador ay magpapatahimik kay Noah ng tuluyan, at ang dahilan niya ay tumatanda na ang emperador at gustong magpatayo ng isang royal villa para mapagpahingahan ito. Iyon na ang huling patak para kay Noah, kaya tinitigan niya. Hinarap niya ang lalaki at sinabi sa kanya na nakagawa lang siya ng isang malubhang krimen. Hindi lang siya naglakas loob na tawaging matanda ang emperador, kundi ginamit din niya ang pangalan ng emperador upang bigyang katwiran ang paglustay ng pondo, at ang pinakamasama sa lahat, ang kanyang dahilan ay nagtapos sa, sige, nakalubog sa tubig ang teritoryong iyon, pero kailangan nating magtayo ng isang magarbong bahay. Ito ang pinakatangang bagay na narinig ni Noah. Agad lumuhad ang ministro at nagsimulang magmakaawa para sa kapatawaran, alam na alam niyang nagkamali siya ng sobra-sobra at wala ng pag-asa. Ngunit sinabi ni Noah sa kanya ng diretsyo na kung ayaw niyang marinig ng emperador ang bawat salita ng kapahamakan na ito, mas mabuti pang ilabas niya ang pera. Umalis ang lalaki ng balisa, desperadong ayusin ang kanyang pagkakamali bago pa ito magdulot sa kanya ng mas malaking problema. Ang kanyang ulo. Nang maasikaso ang gulong yun, sa wakas ay nakahinga si Marley ng maluwag at pinasalamatan si Noah sa pagtulong. Humihingi rin siya ng paumanhin sa pagkaladkad kay Noah sa gitna ng gayong kaguluhan, ngunit inamin na wala siyang paraan para harapin ang ministro ng pananalapi ng mag-isa. Habang naghahanda si Noah na bumalik, isang mensahero ang biglang sumugod na may dalang balita. Hiniling ng emperador na makipagkita sa kanya. Nagulat si Noah dahil hindi madalas na tinatawag siya ng kanyang ama ng biglaan tulad nito, kaya anuman ito, tiyak na seryoso. Kaya nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo, nagtungo siya sa palasyo ng emperador. Pagdating niya, binati ni Noah ang kanyang ama, ngunit sinabi ng emperador na hindi na kailangan pang lahat ng pormalidad. Una sa lahat, binabati niya si Noah sa kung gaano kahusay nitong hinarap ang ministro ng pananalapi. Bahagyang natigilan si Noah na alam na ng emperador ang isang bagay na nangyari ilang sandali pa lang ang nakalipas, ngunit naalala niya, ang kaalaman ay kapangyarihan, at kapag ikaw ang emperador, walang kapantay ang iyong network ng impormasyon. Buong pagpapakumbabang tinanggap ni Noah ang papuri, ngunit sinabi nitong ginawa lamang niya ang pinaniniwalaan niyang tama. Gayunpaman, halatang humanga ang emperador. Sinabi niya kay Noah na hindi biro para sa isang 6 na taong gulang na madaling makita ang panlilinlang, at higit pa rito, nabalitaan din niyang pinagkadalubhasaan ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan sa napakaikling panahon, na lalong kahanga-hanga kung gaano kapanganib ang kadiliman ng mahika ng espadang yun. Alam na alam ni Noah kung gaano talaga kapanganib si Leviathan, dahil kung hindi siya nakialam noon sa piging, ang espadang iyon ay walang pag-aalinlangang magiging sanhi ng pagkawala ng bawat isang tao doon. Ngunit sa kabila ng lahat ng napakalaking kapangyarihang iyon, hindi pa rin lubos na natututo si Noah kung paano humawak ng talam. Kaya naman nagpa siya ang emperador na magtalaga sa kanya ng isang personal na tagapagturo. Hindi lang kahit sino, ito si Damian Noble, ang walang talong kampyon ng imperyo at ang pinakamagaling na espadachin sa lahat. Nais ng emperador na masipsip ni Noah ang lahat ng matututunan niya mula rito, at pumayag si Noah sa kaayusan. Ngunit bago magsimula ang anumang formal na pagsasanay, si Damian, iminumungkahi na magkaroon muna sila ng isang maliit na magiliw na laban. Tinaasan ng kilay ng emperador, iniisip na medyo hindi patas yun dahil hindi pa kailanman nasasanay si Noah sa labanan ng espada. Ngunit tiniyak ni Damian sa kanya na isa lamang itong magaang pagsubok upang sukatin ang likas na kakayahan ni Noah. Sa kalaunan, nagbigay ng pahintulot ang emperador, kaya itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabi kay Noah na lumaban gayunpaman ang gusto niya. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Noah si Leviathan at sumugod kaagad. Habang nagsisimula ang laban, biglang naramdaman ni Noah ang mga instinct at karanasan sa pakikipaglaban ng nakaraang may-ari ni Leviathan na dumadaloy sa kanya, at ang kanyang husay sa paggamit ng espada ay tumalas ng segundo-segundo. Tira pagkatapos ng tira, nagawa niyang makipagsabayan, at di nagtagal, siya at nagsalubong ang mga talam ni na Damian sa banggaan ng purong lakas. Nang akala ni Damian ay nakuha na niya ang kalamangan, iwinasiwas ni Noah ang kanyang espada pataas ng perpektong-perpekto, na agad na inagawa ng sandata ang pinakadakilang mandirigma ng imperyo. Kapwa natulala sina Damian at ang emperador, dahil umabot na si Noah sa antas ng isang maestro ng espada, kaya wala nang kahit sino ang may maituturo pa sa kanya. Napipi ang emperador,
habang pinagmamasdan ang kanyang 6 na taong gulang na anak na tinalo ang isang alamat sa totoong labanan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bugso ng pagmamalaki. Bilang gantimpala sa gayong hindi kapani-paniwalang tagumpay, inalok niya si Noah ng tungkulin bilang punong hurado para sa pagsusulit sa pagpili ng mga kabalyero ngayong taon, at tunay na ikinararangal ni Noah na gampanan ang responsibilidad. Ang pagpili ng kabalyero ay isang malaking taunang paligsahan kung saan nagtitipon ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo upang patunayan ang kanilang lakas. Sa loob ng imperyo, ang kapangyarihang militar ang lahat. Ang mga nangungunang manlalaban mula sa mga panrehiyong kwalipikasyon ay nagtatagpo sa kabisera para sa isang huling paghaharap, at sinumang manalo ay makakakuha ng titulo ng kabalyero. Kapag opisyal na silang naging kabalyero, ang una nilang misyon ay direktang maglingkod sa ilalim ng punong hukom. At dahil lumalaki ang kapangyarihan ni Noah tuwing nakakakuha siya ng isang bihasang nasasakupan, higit pa siyang sabik na makita kung paano mangyayari ang lahat. Ang paligsahan ay karaniwang nakabalangkas bilang round robin o solong eliminasyon, ngunit may iba ng ideya si Noah kung paano dapat. Mago ngayong taon, humingi siya ng pahintulot sa emperador na buwagin na ng tuluyan ang mga panrehiyong kwalipikasyon, at ganapin ang buong paligsahan sa kabisera dahil gusto niyang masaksihan ang bawat laban gamit ang sarili niyang mga mata, at ayaw niyang may sinumang kandidatong may potensyal na maisantabi dahil lang wala siya doon para pigilan ito. Ganap na pinahintulutan siya ng emperador, na sinabihan siyang isagawa ito kung paano niya sa tingin ay nararapat. At sa gayon, agad na kumilos si Noah para isakatuparan ang kanyang bagong plano. Nang makabalik sa kanyang lugar, casual na tinanong ni Noah si Zoe kung mayroon bang ipinapadala ang kanilang nayon upang lumahok sa pagsusulit para sa pagpili ng kabalyero. Sabi niya, mayroon naman, ngunit karaniwan ay iisa lang, at iyon ay para lang ang umaasa ang nayon na may magbibigay ng karangalan sa kanila. Ipinaalam ni Noah sa kanya na nagpasya siyang tanggalin na ng tuluyan ang mga panrehiyong paunang laban, na ang ibig sabihin ay makapagpapadala ang kanyang nayon ng kahit gaano karaming tao ang gusto nila. Kaya natuwa siyang marinig yun, ngunit sinabi niyang mayroon pa ring malaking problema. Ang dahilan kung bakit isa lang ang pinapadala nilang kandidato ay hindi lang tungkol sa tsansa, pera ang dahilan. Hindi lang nila kayang tustusan ang gastos sa paglalakbay at pagtira sa kabisera para sa tagal ng pagsusulit. Kailangang pagtipunan ng buong nayon ng bawat barya para lang may padala ang isang yon, kaya ang ideya ng pagpapadala ng higit pa ay hindi makatotohanan. Ngunit hindi gusto ni Noah ang ideya ng nasasayang na potensyal na talento dahil sa pera, kaya nagpasya siya. Noon mismo na personal niyang sasagutin ang pamasahe at panunuluyan ng lahat ng kandidato ngayong taon. Ito ay isang mapagbigay na hakbang, walang duda, ngunit isa ring magastos. Ang pagpapatuloy ng ganoong karaming tao sa kabisera ay karaniwang lubhang napakamahal, at hindi nila basta-basta magugugol ang ganoong kalaking pera. Ngunit may plano na si Noah. Sabi niya, bibiliin niya ang lahat ng bakanteng gusali sa lugar at gagamitin ang mga ito para patuloyin ang mga kandidato. At kung hindi pa rin sapat yun, magtatayo siya ng hostel mula sa simula. Sa ganoong paraan, ang anumang kanilang gagastusin ay hindi masasayang matapos ang paligsahan. Para naman sa pagkain, balak niyang makipag-ugnayan sa lahat ng kanyang mga kontak na mga ngalakal at makakuha ng pinakamagandang kasunduan kalaunan. Pinapante ni Noah si Byron at hiningan siya ng pagtataya ng gastos sa buong operasyon. Ngunit nang ibigay ni Byron ang numero, agad namang nagulat si Noah dahil napakababa ng presyo. Walang pagkakataong kumita si Byron sa ganoong halaga. Ngunit binaliwala ito ni Byron, sinabing ayos lang, gusto lang niyang suportahan ang prinsipe. Ngunit hindi naniniwala si Noah dyan dahil alam niya, damn well, na ang mga mangangalakal ay hindi kailanman nagbibigay ng walang kapalit. Kaya naman tinawag niya si Byron at pinakiusapan itong tigilan ang pagkukunwari at sabihin na lang kung ano ang gusto nito kapalit. Totoong humanga si Byron na naiintindihan ng isang bata sa edad ni Noah kung paano talaga gumagana ang negosyo. Ngayong wala ng maskara, inamin niyang umaasa siyang makapag-impluwensya si Noah sa susunod na pagpili ng kawani ng Kastilyo. Sapat lang upang makapasok ang isa sa mga tauhan ni Byron. Sa ganoong paraan, kung may mahalagang mangyari sa loob ng Kastilyo, si Byron ang isa sa mga unang makakaalam. Pumayag si Noah sa kasunduan, at upang ipakita na seryoso siya, si Byron ay nanumpa ng buong katapatan kay Noah at kay Noah lamang sa lahat ng nasa pamilya ng hari.
Ang pagkakaroon kay Byron bilang isang sakop ay nagbigay kay Noah ng matatag na pagtaas sa kanyang stats. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang stat window, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang stat sa Water Magic ay bumaba lang ng isang ranggo. Karamihan sa stat na yun ay nagmumula sa lupaing kanyang pinamamahalaan, na nangangahulugang may masamang nangyari sa Elmeria. Agad na nagtungo si Noah sa kanyang ama upang iulat na may nangyayaring. Sa Elmeria, nakikinig ng maingat ang emperador at naniniwala sa kanya, ngunit nagtatanong pa rin kung paano posibleng malaman ni Noah ang ganoong bagay. Malinaw na hindi maaaring ibunyag ni Noah ang pagkakaroon ng kanyang stat screen, kaya pinananatili niyang malabo ang mga bagay at sinasabing napapansin lang niya ang mga palatandaan sa loob na ng ilang panahon. Tila nakontento ang emperador sa sagot na yon, na lumipat ng usapan at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Lumabas na may namumuong rebelyon sa rehiyon. Tinanong niya si Noah kung nais nitong personal na asikasuhin ang bagay, ngunit pagkatapos pag-isipan nitong mabuti, tumanggi si Noah. Karamihan sa mga maharlika ay sasamantalahin ang pagkakataon upang magkamit ng karangalan sa pamamagitan ng labanan, ngunit sinabi niya sa kanyang ama na si Henry ang mas magandang pagpipilian, dahil mayroon siyang malayo. Mas maraming karanasan sa pagharap sa ganitong uri ng kaguluhan. Nang gabing yun, magkasamang sumakay sina Noah at Henry sa isang karwahe, at tinanong ni Henry kung talagang ayos lang sa kanya na bitawan ang gayong pagkakataon. Sa isang bansang tulad ng sa kanila, malaki sana ang maitataas ni Noah sa kanyang katayuan sa pamamagitan ng pagkuha ng malaking tagumpay sa labanan, ngunit sinabi ni Noah sa kanya ang totoo. Hindi pa siya naniniwalang sapat ang kanyang lakas upang mamuno sa mga hukbo sa labanan, at kahit paano siya makaligtas, posible pa rin siyang mawala ng mahuhusay na sundalo sa proseso, at hindi yun isang bagay na handa niyang ipagsapalaran para lang humabol ng titulo. Bigla na lang, nagpadala si Leviathan ng babala tungkol sa malapit na masamang layunin, kaya agad sinabi ni Noah sa tsuper na ihinto ang karwahe. Sigurado siya, ito ay isang grupo ng mga rebelde na nagtatangkang paslangin siya. At dahil siya ang target, lumukso siya at kumari pa ng takbo palayo kay Henry, nilalayo ang sarili hanggat maaari. Matapos nito, 4 na malalaking bukal ng tubig ang bumulwak mula sa lupa, na naglalayong magtagpo sa kanya, ngunit nakataas na ang kalasag ni Noah at nabarahan ang atake ng walang gallows. Agad namang sumugod ang mga rebelde para tapusin ang kanilang layunin, ngunit lampas sila sa kanilang kakayahan. Pinabagsak ni Noah ang mga ito isa-isa sa loob lamang ng ilang segundo. Napakapino ng kanyang teknik, napakabilis ng kanyang kilos. Pinanood ni Henry ang lahat ng nangyari, at totoo lang ay namangha siya sa kung gaano kadali silang hinarap ni Noah. Ang tanging kapintasan ay hindi nila nagawang interogahin ang sinuman. Nakakuha sana sila ng kapaki-pakinabang na impormasyon kung pinanatili nilang buhay ang isa. Doon na casual na sinabi ni Noah na hindi sila patay. Pinawalan lang niya sila ng malay, kaya malaya si Henry na tanungin sila hanggat gusto niya. Hindi nagtagal matapos iyon, nalaman ni Noah na ang puwersa ng rebelde sa Almeria ay binubuo ng karamihan sa mga mangangabayo, ngunit may problema. Walang kahit isang bukid ng kabayo ang Almeria, na nangangahulugang kinukuha ng mga rebelde ang kanilang mga kabayo at supply mula sa mga kalapit na rehiyon, at ang impormasyong iyon ay nagbigay ng ideya. Ipinatawag ni Noah si Byron at binigyan siya ng napaka-espesipikong utos. Bilhin ang bawat butil ng kumpe para sa kabayo mula sa mga teritoryong nakapalibot sa Almeria. Kapag naubusan na ng supply para sa kanilang mga kabayo ang mga rebelde, mawawala ang kanilang kakayahang kumilos at gagawin itong isang mas lalong madali para kay Henry na tapusin ang gawain at supulan ang rebelyon ng tuluyan. Di nagtagal pagkatapos noon, ipinatawag ng emperador si Noah para bigyan siya ng balita. Sinabi niya na pinagtatanong ng kanyang mga tauhan ang mga asasin at talagang nakakuha sila ng impormasyon mula sa kanila. Tila, hindi si Noah ang pakay nilang patayin, kundi tangkain siyang dukutin at gamitin bilang panakot. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Noah. Diretsahan niyang sinabi sa kanyang ama na ang sinumang hitman na mabilis na umamin ay malamang na nagsisinungaling lang. Ang emperador, na nalibang at medyo ipinagmamalaki, ay napansin kung gaano katalas ang isip ni Noah para sa kanyang edad. Gayunpaman, tiniyak niya kay Noah na mayroon silang mga paraan upang malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Hindi nag-abalang magtanong si Noah kung anong uri ng mga pamamaraan yon, ngunit hindi naman siya mahilig sa pagpapahirap,
kaya hinayaan na lamang niya. Pagkatapos, nagbago ang paksa ng emperador. Binigyan si Noah ng papuri sa mabilis niyang pagkilos at sa pagpigil sa banta ng mga rebelde bago pa lumala ang sitwasyon. Lalo siyang humanga dahil may maagap na pag-iisip si Noah upang puntiryahin ang mga kabayo ng kalaban. Ikinagulat ito ni Noah dahil sinabihan lang niya si Alan na simulan ang pagbili ng pakain ng kabayo ilang minuto pa lamang ang nakalipas, at kung paano, alam na ito ng kanyang ama. Ngunit nagpatuloy ang emperador. Sinasabing bagamat ang pagpapagutom ay isang karaniwang estratehiya, isang bagay na nais ding gamitin ng prinsipe ng korona na si Albert upang ipahiya ang mga rebelde, ngunit mas malayo pa ang ginawa ni Noah. Sa halip na paggutuman lang ang mga tauhan, binawasan niya ang lakas nila sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang mga kabayo, at ang mas maganda pa, ginamit niya ang sarili niyang baon para pandohan ang hakbang. May ngiting puno ng pagmamalaki, tinapak siya sa balikat ng emperador. Sinasabing hindi lang siya matalino. May tapang siyang kumilos ng mabilis kapag kailangan, at ang ganoong uri ng pagiging mapagpas siya ay hindi karaniwan. Nakaramdam si Noah ng kakaibang pagmamalaki na bumubukal sa kanyang kalooban, marahil ay labis na pagmamalaki, na para bang labis niyang tinatamasa ang papuring ito kaysa sa nararapat, ngunit hindi doon nagtapos ang emperador. Bilang gantimpala sa kanyang matalas na pag-iisip, ibinibigay niya kay Noah ang karapatang magdagdag ng espada sa kanyang personal na sagisag. Hindi ito marahil gaanong mahalaga, ngunit sa isang kaharian ng mga mandirigma tulad ng sa kanila, ito ay isang malaking bagay. Walang sinuman ang pahintulutan na hawakan ang sagisag ng espada ng walang pahintulot ng imperyo, at ang paggawa nito ng walang permiso ay maaaring humantong sa kamatayan. Kahit ang basta pagdaragdag lang ng bandila sa iyong escudo ay bihira. Kaya nga, isa itong napakalaking karangalan, at pinipilit ni Noah na huwag ngumiti na parang isang bata na nakakuha lang ng isang buong tindahan ng candy. Nang araw na yun, dumating si Alan, kaya lumapit si Noah at binati si Alan, tinukso siya dahil sa maagang pagdating. Tumango lang si Alan, sinabing pamilyar na siya sa bawat uri ng pagkain ng kabayo na ibinebenta sa palengke, pati na rin sa mga ruta ng transportasyon, kaya hindi magiging mahirap ang pagkuha sa supply. Gayunpaman, hindi siya masyadong kampante tungkol dito, kaya binalaan niya si Noah na si Carfan ang pinuno ng rebelde ay isang mapanganib na sukab na gagawin ng lahat para makuha ang gusto niya. Habang abala si Noah, isang katulong ang nagmamadaling pumasok upang ipaalam sa kanya na may isang sugatang lalaki sa labas ng kanilang tarangkahan. Dahil sa kuryusidad, lumabas siya upang tingnan ito at nakita ang isang duguan na kabalyero na halos hindi na makatayo. Lumuhad ang lalaki at ibinalita na nagkaroon ng pag-aalsa sa Almeria. Idinagdag niya na ang kanyang komandante ay bahagi ng paghihimagsik, ngunit tumanggi siyang sumama at sa halip ay pumunta rito upang babalaan ang prinsipe. Si Alan, na nakatayo sa malapit, ay humalakhak at bamulong na muntik nang mapahamak ang lalaki ng walang dahilan dahil alam na nila ang tungkol sa pag-aalsa, ngunit hindi pinabayaan ni Noah ang kabalyero. Pinasalamatan niya ito sa pagdating at inutusan ang katulong na gamutin ang kanyang mga sugat. Habang papalabas na siya, huminto siya, nag-isip ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi rito na gantimpalaan ang kabalyero ng 1,000 rin. Alan sumunod sa kanya, halatang naiinis, tinatanong kung bakit niya sinasayang ang pera hanggang sa mayroon na sila. Kalmadong sumagot si Noah na ang gantimpala ay hindi para sa impormasyon, ito ay para sa katapatan at tapang. Maya-maya, biglang pumasok si Zoe sa opisina ni Noah, mukhang nakakita ng multo, at lumuhad siya bago pa man makapagsalita ng kahit isang salita. Nag-alala si Noah at tinanong siya kung anong nangyayari, ngunit hindi siya sumagot sa simula. Inilabas lang niya ang isang supot na may 500 rin at pagkatapos ay iniabot sa kanya ng isang maliit na botelya ng salamin. Ipinaliwanag niya na may isang kadudadadang estranghero ang nag-alok sa kanya ng bayad para painumin si Noah ng gamot at ipasa siya. Doon niya biglang naintindihan. Talagang desperado na ang mga rebelde kung ganito nila siya sinusubukang kunin. Tinitigan niya ang botelya sandali, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit dinala nito yun sa kanya sa halip na ituloy ang plano. Doon siya napaiyak. Sinabi niya na pinagbantaan siya ng mga lalaki na papatayin kung mabibigo siya. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya kayang ipagkanulo siya. Nang walang imik, lumakad si Noah patungo sa kanyang mesa, kumuha ng panulat, at sinulatan siya ng tseke para sa 5,000 rin.
Sinabi niya na ito ay para sa hindi pagbebenta ng kanyang katapatan ng mura, kaya tinitigan ang halaga. Nagkakagulo na ang isip niya. Nauutal siyang hindi niya matatanggap ang isang bagay na ganoon kalaki, pero sinabi lang nito sa kanya na huwag nang kumontra at kunin na ang gantimpala. Habang patuloy siyang umiiyak at nagpapasalamat dito, tahimik nitong sinabi na may iba pa siyang kailangang gawin. Sinabi niya rito na iinumin niya ang pampatulog, at kapag tulog na siya, ihahatid niya ito sa mga nag-alok. Pagkatapos, kailangan niyang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya bago pa sila magkaroon ng pagkakataong pigilan siya ng tuluyan. Nanginginig ang buong katawan ni Zoe sa pag-iisip pa lamang nito, pero hindi humihingi ng pahintulot si Noah. Final na ang desisyon niya, at haharapin niya ang mga rebelde. Makalipas ang ilang oras, nagising siya na naiwan sa gitna ng kawalan at nahuli ang mga rebelde na nagbubulungan tungkol sa kung paano ang pagpatay sa kanya ang kanilang huling opsyon. Dahil sila ay nasa ilalim ng mahigpit na utos mula kay Carfan na panatilihin siyang buhay. Hinayaan ni Noah na ganap na mawala ng bisa ang pampakalma bago suriin ang eksena. Ang kanyang palso at bukong-bukong ay mahigpit na nakatali, ngunit ang mga pay-asong ito ay malinaw na hindi kailanman nakalaro ng totoong search and destroy, dahil hindi nila nakita ang Leviathan na nakatago ng maayos sa kanyang tainga. Hinugot niya ito, ibinalik sa buong sukat, at ipinatawag ang talam ng tubig sa pamamagitan ng kanyang engkantadong singsing upang putulin ang mga lubid. Nang mawala na yun sa landas, sinuri niya ang alaala ng espada upang tingnan ang naganap. Pinanood niya ang kanyang sarili na bumagsak na walang malay sa kanyang opisina habang si Zoe ay nagmamadaling lumabas ng pinto at ang mga rebelde na pumapalibot sa kanya. Hindi na nila pinursige pang habulin siya, dahil ang utos sa kanila ay mabilis na kunin si Noah. Saka siya isinakay sa isang maluwag na karawahe at pinaandar papalayo. Ngayon, nang ganap ng nauunawaan ang kalagayan, ibinaling ni Noah ang kanyang atensyon sa mga rebelde na nagpapahinga sa paligid ng isang siga. Ang kanilang pinuno ay nagsimulang magreklamo kung sino ang nakasira sa pagkakalagay ng lubid, bago pa man dumating si Noah na handa ang Leviathan. Nagtawanan ng mga bandido, iniisip na isa lamang siyang maharlika na sanay sa karangyan at wala ang kanyang nakatatandang kapatid sa pagkakataong ito. May isang sumugod upang siya'y pigilan at hilahin pabalik, ngunit hindi pa nga nakakaisang hakbang ang hanggal bago pa man mabilis na umabante si Noah at nagbigay ng matinding tama sa leg nito. Agad na bumagsak ang lalaki, at ngayon nagsisimula ng magpanik ang iba. Bamulong si Noah na umaasa siyang makapagtatanong ng isa, pero wala ring silbi kung ang buong pangkat ay puro bobo na naniniwala pa rin si Henry ang lumipol sa mga mamamatay tao. Itinaas ng mga rebelde ang kanilang mga sandata, ngunit mabilis silang tinapos ni Noah nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagkatapos, napansin niya si Zoe na papalapit kasama ang isang pangkat ng mga kabalyero at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sabi niya nag-alala siya at dumating para iligtas siya, pero lumabas na hindi naman pala niya kailangang kumilos. Iginawad ni Noah sa kapitan ng mga kabalyero na humakbang pasulong at dalhin ang mga rebelde para isailalim sa pangangalaga. Habang sinisimulan silang tipunin, nahulog ng isa sa mga rebelde ang isang kakaibang bal-araw at lumapit ang isang kabalyero upang kunin ito, ngunit kaagad siyang sinigawan ni Noah na huminto. Lahat ay natigilan habang lumalapit si Noah sa talam. Nadarama ang isang malakas na alon ng sumpa mula rito, isang bagay na tanging siya lang ang nakakaramdam dahil sa koneksyon niya kay Leviathan. Malabo niyang naaalala na narinig niya ang mga rebelde na nagbanggit ng isang bal-araw na may sumpa na kanilang inilalaan bilang huling sandata. Habang nakatayo siya sa harap nito, nadarama niya ang malalim na masamang hangarin ng sinumang naglagay ng sumpa, at sa isang segundo lamang, nisalayan niya ang mukha ng may kagagawan. Agad na napagtanto ni Noah na ang mukhang nakita niya ay pag-aari ng pinuno ng mga rebelde at nagpasya siyang siya na mismo ang haharap dito. Kinausap niya si Leviathan, tinatanong kung matutulungan siya nitong maisakatuparan nito, dahil ang isang bagay na tulad nito ay dapat napakadali para sa isang maalamat na espadang may elemento ng tubig. Sinagot ni Leviathan sa pamamagitan ng pagliliwanag, at kinukuha ni Noah ang sinumpaang enerhiya nito upang magpakawala ng agos ng binagong tubig patungo sa langit. Ang mapaminsalang agos ay pumailang-lang malayo sa itaas ng mga ulap at lumaganap sa kalahati ng imperyo, sa huli ay umabot kay Carfan at direktang tumama sa kanya. Kinabukasan, muling ipinatawag ng emperador si Noah at lumuhad sa taas nito,
Hinahagod ang balikat nito bilang papuri sa hindi kapani-paniwalang nagawa nito. Ayon sa mga ulat, ang pinuno ng rebelde ay natagpuang patay na may isang malinis na butas sa gitna ng kanyang noo, na malinaw na gawa ng isang bugso ng tubig, at alam ng emperador na walang ibang makakagawa niyon maliban kay Noah. Kinumpirma ito ni Noah, ipinapaliwanag na ginamit niya ang pagkamuhi na nakabaon sa sinumpaang punyal upang tumutok sa ang pinuno ng mga rebelde. Sa kanya diretsyong tinamaan ang pinuno kahit daan-daang milya ang layo. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, naging madaling trabaho para kay Henry ang pagsupil sa mga natitirang rebelde, at hindi nagtagal, ang lahat ng sangkot ay nahuli. Kalaunan, isang malaking pagtitipon ang idinaos upang pagpasyahan ang kanilang parusa, at iniutos ng emperador ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga salarin, na may kasamang matinding pagdurusa at paghihiwalay ng katawan. Natuwa ang pulutong sa sentensya, ngunit lumapit si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador, sinasabi sa kanya na hindi niya dapat gawin iyon. Nagulat ang buong bulwagan sa kanyang mga salita, lalo na ang emperador, na nagtanong kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ipinaliwanag ni Noah na ang parusa ay dapat sumunod sa batas, at walang probisyon para sa pagpapataw ng parusang kamatayan sa sinuman. Ayon sa batas, ang mga pinuno ng rebelding iyan ay hahatulan ng kamatayan, habang ang iba ay ipapadala sa mga kampo ng sapilitang paggawa, at iginigiit ni Noah na ito ang nararapat na paghawak sa sitwasyon. Itinatanong ng emperador paano niya maitatanggi ang pinakamabigat na parusang kamatayan sa mga nang-ahas na magrebelde sa kanyang sariling teritoryo. Kalmadong sagot ni Noah na kung lalabagin ng emperador ang batas, masisira ang kanyang reputasyon at mawawala ang tiwala ng mga tao. Napatulala ang lahat sa sagot na iyon, ngunit kalaunan ay sumang-ayon ang emperador kay Noah. Sinabi niya na susundin nila ang batas, saka idinagdag na ang mga kriminal ay dapat pa ring tumanggap ng pinakamabigat na parusang pinapayagan ng batas ng walang awa. Si Noah ay walang mga pagtutol, kaya't bumaling ang emperador sa punong ministro at inutusan itong tiyakin na ang lahat ay isasagawa ng ayon sa itinakda ng batas. Ang buong korte ay bumuhos sa palakpakan. Pinupuri si Noah ng todo dahil sa katapangan nitong iwasto ang emperador ng buong tapang at sa paggawa nito ng may loika at paggalang, kaya't sinimulan nila siyang tawaging magiging alamat. Maging ang emperador ay hindi maitago ang kanyang pagmamalaki, malinaw na naantig sa katotohanang nagkaroon ng lakas ng loob si Noah na salungatin siya para sa tamang kadahilanan. Matapos pag-isipan sandali, nagpasya siyang bigyan si Noah ng isang titulo. Sinabi niya na bagaman maaaring hamanin siya ng alinman sa kanyang mga anak, bihira na makakita ng isang tao na ginagawa ito hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa prinsipyo. Kaya binibigyan niya si Noah ng titulong matalinong prinsipe at agad na nag-update ang pagbabago sa status window ni Noah. Nagbiro pa ang emperador na kung ipinanganak lang si Noah ng 10 taon ng mas maaga, maaaring iba ang naging takbo ng mga pangyayari. Hindi niya tuwirang sinabi na si Noah ay magiging karibal para sa trono, ngunit malakas ang pahiwatig nito. Nagpalakpakan ng buong korte pagkatapos ng komentong yun, at binago ng emperador ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong kay Noah kung paano ang paghahanda para sa nalalapit na night selection exam. Magalang na humiling si Noah ng pahintulot na ipaliwanag ang kanyang mga plano mamaya, at sumang-ayon ang emperador na pakinggan ang mga ito pagkatapos ng pagpupulong ng korte. Nang maglaon, nagtungo sila sa palasyo, hardin malapit sa isang fountain. Si Noah ay nagpapahinga na may hawak na tasa ng tsaa habang 4 na katulong ang nakapaligid sa kanya, may dalang mga timba ng tubig, at sa kanyang senadoryas, sabay-sabay silang nagtangkang buhusan siya. Ngunit kalmado niyang inaktibo ang kalasag sa kanyang singsing, pinipigilan ang bawat patak na damapo sa kanya. Ang emperador ay napakunot noo. Hindi lubos na nauunawaan ang nakita, kaya ipinaliwanag ni Noah na sa panahon ng pagsusulit para sa pagpili, hihilingin niya sa bawat kalahok na atakihin siya sa parehong paraan, at huhusgahan niya ang kanilang mga kasanayan batay sa kung gaano kalapit sila makatama sa kanya. Malinaw na humanga ang emperador sa di pangkaraniwang paraan, bagaman nagpahayag siya ng pagkabahala na maaari itong maging mapanganib. Si Noah, tiwala gaya ng dati, ay nagsabing siya'y personal na haharapin ng sinumang sapat ang lakas para makalusot, at muli, ang emperador ay lubos na namangha sa kanyang katapangan at pagiging makabago. Nang gabing yun, nakaupo ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro,
na nagtanong kung matalino bang gawin ng pampublikong pahayag tungkol sa pagkapanganak ni Noah nang huli na. Ang emperador ay tumawa lamang, sinasabing totoo ang bawat salita. Si Noah ay lubhang kakaiba. Gayunpaman, may bahagyang pagkabalisa sa kanyang mga mata habang binabanggit niya si Leviathan. Ang tunay nitong kapangyarihan ay nakatago pa rin, at hindi yun maliit na bagay. Tahimik siyang nagbigay ng utos na ilabas ang isang espesyal na kayamanan. Bumubulong na ang buong lakas ni Leviathan ay hindi dapat pakawalan kailanman, ngunit marahil si Noah ang kung sino ang makakaya nito. Sa wakas dumating na ang gabi ng pagsusulit sa pagpili, na umaakit ng mga pulutong mula sa pinakamalayong sulok ng imperyo. Ang mga karaniwang tao, maharlika, at mga manunood ay nagsidagsaan sa kabisera upang masaksihan ang susunod na henerasyon ng mga kabalyero na patunayan ang kanilang halaga. Ngunit ang bilang ng dumalo ngayong taon ay napakalaki dahil sa isang dahilan. Kumalat ang balita na ang maalamat at matalinong si Prinsipe Noah ang isa sa mga hukom. Dahil sa ganoong bigat ng pangalan, lahat ay gustong makaupo sa harapan. Si Noah, hindi natinag sa kaguluhan, ay kalmadong nakaupo sa entablado, humihigop ng tsaa na parang isa lamang ordinaryong araw. Nagpasya na siyang gamitin ang kanyang engkantadong pananggalang na singsing upang sukatin ang mga kandidato, at sa tamang oras, isa sa kanila ang buong tapang na sumugod sa kanya ng walang babala. Nagningning ang singsing at nabuhay, lumikha ng harang na madaling samalo sa atake. Ang umatake ay paulit-ulit na hamampes, sinusubukang lumusot sa pamamagitan ng purong lakas, ngunit hindi man lang gumalaw ang panangga, na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang espada. Pinanood ng pulutong ng may pagkamangha, at kumalat ang mga bulong sa tribuna na ito ang kapangyarihan ng matalinong prinsipe. Mula sa kanyang pribadong balkonahe sa itaas, nanunood ang emperador ng may pagkalibang, napansin na ang pagsubok ngayong taon ay nagiging mas kapana-panabik kaysa sa nakaraang taon. Gayunpaman, bukod sa ningning at palabas, ang punto ng pagsusulit ay upang makahanap ng mga tunay na kabalyero, at nagtataka siya kung sino ang pipiliin ni Noah. Pagsapit ng paglubog ng araw, isa pang kandidato ang naghahagis. Ibinuhos ang lahat ng nasa kanya kay Noah, nagpapalabas ng apoy gamit ang lahat ng magyaka na natitira sa kanya. Walang kahirap-hirap na gumawa si Noah ng harang, hinahayaan ang apoy na sumayaw ng walang pinsala sa kanyang harapan. Ang kandidato ay napaluhod, lubusang naubusan ng lakas, at napagtantong hindi lang siya sapat. Tahimik na sumang-ayon si Noah na wala pang sinuman sa mga kalahok ang nakapagpakita ng kakaiba, at nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa para sa isang sorpresa. Pagkatapos ay dumating ang huling kandidato ng araw, at halos hindi siya pinansin ni Noah hanggang sa humakbang ito. Isang babaeng may buhok na kulay ginto, kalmado at nakatuon, ang sumalakay gamit ang kanyang talam. Ang pananggalang ay gumana gaya ng dati, ngunit sa gulat ng lahat, hindi siya umatras. Sa isang malinis, malakas na tulak, winasak niya ang kalasag at nagawa pa siyang masugatan. Hindi ito malalim, ngunit ang katotohanang nakatama siya ay nagpabigla sa pulutong at nagpalaki ng mata ni Noah. Agad na pumasok ang mga gwardya at pinigilan siya, ngunit sinabihan sila ni Noah na huminto. Sa halip, tinanong niya ang pangalan nito, at sumagot ito, Shirley Grants. Nang walang pag-aatubili, humarap si Noah sa pulutong at idineklara na nakapasa si Shirley sa pagsusulit. Parang kulog ang dating ng anunsyo dahil siya lang ang nag-iisang nakapasa buong araw. Gulat ang mga gwardya, hirap maunawaan kung bakit tatanggapin ni Noah ang isang taong samugat lang sa kanya, ngunit lalo lang nitong pinalalim ang paghanga ng mga manunood sa kanya. Sinimulan nilang isiga ang kanyang pangalan sa pagpuri, tinatawag siyang isang marangal at mapagbigay na pinuno. Inakay ni Noah si Shirley papasok sa kanyang ari-arian, at habang lumuluhod siya sa isang tuhod sa harapan niya, bumibilis ang takbo ng isip niya sa takot kung anong uri ng kaparusahan ang naghihintay sa kanya dahil sa pinsalang nagawa niya rito sa pagsubok. Ang makasakit sa isang maharlika, kahit hindi sinasadya, ay hindi maliit na bagay, ngunit mabilis na pinakalma ni Noah ang kanyang isip, sinabihan siyang huwag maging katawa-tawa. Malinaw na hindi ito sinasadya. Nagbigay siya ng mahinang ngiti, pagkatapos ay hindi inaasahang sinabihan siyang gawin muli ang parehong galaw na yun laban sa kanya. Nag-alinlangan si Shirley sandali ngunit sumunod. Tumayo siya at itinulak niya ang kanyang talam patungo sa kanya. Itinaas ni Noah ang kanyang kalasag, at sa pagkakataong ito, matatag ito.
Sinabi niya rito na ito ang kaya niyang gawin kung talagang intensyon niyang harangin ang palo nito noong una. Sinadya niyang tamaan siya nito para makita kung susunod ito sa mga utos niya nang walang pag-aalinlangan o takot. Ang tungkulin ng isang kabalyero ay isakatuparan ng mga utos, at wala siyang mapapakinabangan sa isang masyadong takot na magpatuloy. Ang katotohanang hindi siya nagpigil hindi lang minsan kundi 2 beses, kahit pagkatapos siyang masaktan, nagpapatunay na mayroon siyang tibay ng loob at katapatan na kailangan upang maging isang tunay na kabalyero. Nagulat si Shirley nang mapagtanto niyang mas matatag ang loob ni Noah kaysa inaasahan niya para sa isang kasing edad niya. Ang kalmado at buong kumpiyansa niyang tindig ang nagsabi sa kanya ng lahat. Mayroon siyang kailangan upang panimula. Sa paggalang, lumuhad siyang muli at nanumpa ng katapatan sa kanya, nangangakong paglingkuran siya ng buong katapatan habang siya'y isang kabalyero, at tumango si Noah ng may kasiyahan. Nang tingnan niya ang kanyang stats, napansin niyang ang pagre-recruit kay Shirley ay nagbigay sa kanya ng kapansin-pansing pagtaas ng kapangyarihan, isa pang tagumpay bilang isang pinuno. Nang oras ding yun, pumasok si Zoe upang ipaalam sa kanya na dumating na ang doktor, na nagngangalang Croy. Agad namang sinimulan ni Croy ang pag-eksamin sa pinsala ni Noah, at matapos ang maingat na pagsusuri, kinumpirma niyang hindi tinamaan ng atake ni Shirley ang anumang pangunahing bahagi, kaya walang organo o ugat na nasira. Samantala, tahimik namang pinagmamasdan ni Shirley ang doktor, humahanga sa kasanayan at kapanatagan nito. Ikinagulat nito sa kanya dahil sa kanyang nayon, walang ni isa man lang ang nakakalapit sa pagiging tunay na doktor. Napansin ang ekspresyon sa kanyang mga mata, tinanong siya ni Noah kung ano ang nasa isip niya. Ipinaliwanag ni Shirley na sa lugar nila, ang nayon ay masyadong mahirap upang magkaroon ng tunay na doktor o anumang angkop na pagsasanay medikal. Kapag nagkakasakit ang mga tao, karaniwan silang umaasa sa matatanda ng nayon upang magdasal o magsagawa ng ilang uri ng espiritual na ritual. Nang marinig yun, sandaling nag-isip si Noah at nakaisip ng isang simpleng solusyon. Pagsasanay, sinabihan niya si Shirley na piliin ang pinakamatalino at pinakamamahusay na tao mula sa kanyang nayon, pagkatapos ay bumaling kay Croy at tinanong kung handa siyang kunin sila sa kanyang pangangalaga. Sumang-ayon si Croy nang walang pag-aalinlangan. Sinabi naman ni Noah kay Shirley na huwag mag-alala sa gastos. Siya na ang bahala sa lahat. Labis na nagpapasalamat, yumukod si Shirley ng malalim at may paggalang at pinasalamatan siya ng taos-puso. Nang gabing yun, nanatili si Shirley sa mansyon at kinabukasan ay nagising na puno ng determinasyon. Isinuot niya ang kanyang baluti at bumaba. Habang dumadaan siya sa pasilyo, narinig niya ang 2 katulong na bumubulong tungkol sa kung sino ang posibleng mapang-asawa ni Noah sa hinaharap. Saglit siyang natigilan sa usapan, ngunit mabilis na sumingit si Zoe at sinabing masyado pang maaga para sa ganoong usapan. Tutal, 6 na taong gulang pa lang si Noah. Ngunit ang isa pang katulong na nagngangalang Rene ay umirap at sinabihan si Zoe na huwag maging masyadong inosente. Yamang ang bawat ibang prinsipe ay ikinasal na sa edad na 15 at si Zoe ay hindi gaanong nagre-react, pinananatili ang kanyang pagiging mahinahon. Napansin yun ni Rene at agad na naghaka-haka, iniisip na lihim na may gusto si Zoe kay Noah at malamang ay gusto niya itong pakasalan mismo. Lalo na't walang tigil sa pag-aaral ng mahika si Zoe nitong huli, ipinapalagay ni Rene na para sa kanya ang lahat ng iyon. Bahagyang namula si Zoe ngunit mabilis itong isinantabi, sinasabing hindi ito tungkol sa romansa o kasal. Gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang dito dahil sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Dahil doon, nagmamadali siyang umalis, iniwang si Rene sa kanyang sariling mga teorya at si Shirley naman ay tahimik lang na nanunood ng nanlalaki ang mata habang lumalayo si Zoe. Kasabay nito, dumating na ang resulta ng pangangalap ng mga kabalyero at ipinasa kay Noah ang pinal na ulat. Pinuri ng pinuno ng mga kabalyero ang kanyang mga pinili at pinasalamatan siya sa kanyang pananaw, na nagsasabing salamat sa kanya, tanging ang pinakamahuhusay na kandidato lamang ang nakapasa. Tahimik na ipinagmamalaki ni Noah na alam niyang nasa mabuting kamay ang kaharian. Upang ipagdiwang ang matagumpay na pagsubok sa pagpili, nagpasya siyang magdaos ng isang maliit na pagtitipon kinabukasan. Inanyayahan pa niya ang kanyang kaibigan mula pagkabata na si Alice upang magtanghal sa gabing yun, na nais niyang maging masaya ngunit makabuluhan din ang pagdiriwang. Habang nasa kasagsagan ang pagdiriwang, pumasok si Byron upang magbigay pugay kay Noah.
Binati siya ni Noah nang may ngiti at binanggit na siya pala ay isinaayos ang kaganapan na nasa isip si Byron. Binanggit niya na maraming negosyante na konektado sa pamilya ng hari ang narito ngayong gabi, kaya ito ang perpektong oras para makisalamuha at makabuo si Byron ng matibay na koneksyon sa negosyo. Tumango si Byron, malinaw na nakikita ang pag-iisip at pagpaplano sa likod ng kilos. Nagpatuloy ang pagdiriwang na may musika, tawanan, at isang pakiramdam ng tagumpay na nararamdaman sa paligid. Ilang sandali pagkatapos, nilapitan ni Zoe si Noah at sinabi sa kanya na nakatanggap lang siya ng isang liham. Kapansin-pansin ang sobra, walang pangalan, walang nagpadala, at ang taong nag-abot nito ay naglaho pagkatapos mismo ng paghatid. Bago ito buksan ni Noah, binalaan siya ni Shirley na maging maingat dahil baka may kung anong delikado ito. Dahan-daang tinapak ni Noah ang liham gamit ang espada ng Leviathan. Upang subukan kung may banta. Ang espada ay nananatiling tahimik na nagpapahiwatig na ligtas. Binuksan niya ito at nakakita ng babala sa loob, isang pahiwatig ng kaina-hinalang aktibidad na nagbabalak sa hanay ng mga natitirang rebelde ng Almeria. Walang ibang impormasyon ang ibinigay, ngunit nagsimulang mag-ugnay ng mga pangyayari si Noah. Hindi nagtagal at nahulaan niyang ang sugo ay malamang na nagkunwari upang imbestigahan ang kilusan ng mga rebelde. Naalala niya at inisip na malamang ito ang sundalo mula noon, ang nagbabala sa kanya tungkol sa rebelyon hindi pa nagtatagal. Kaya narito yun at inaamin niyang may saysay. Ang lalaki ay tila napakatapat kay Noah. Ngunit umiling si Noah, sinasabing seryoso ito dahil kung ang sundalong yun ay nalantad. Naglalaro ng especially iyan ng walang tamang pagsasanay, diretso siyang papunta sa patibong na kamatayan. Nagpasya si Noah na isama ang kapatid niyang si Henry at ipaalam sa kanya ang nangyayari, umaasang mapipigilan niya ito bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit kinabukasan, huli na ang lahat. Dumating ang balita na nabuking ang sundalo at pinahirapan. Ang tanging magandang balita ay nagawa siyang sagipin ng squad ni Henry sa tamang oras. Naramdaman ni Noah ang bigat nito na tumama ng husto sa kanya. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya ito napansin agad. Tiniis ng sundalo ang sakit at hindi nagbigay ng anumang impormasyon, at tahimik na naisip ni Noah na marahil ay dapat na lang niyang ilabas ang lahat dahil walang lihim na katumbas ng buhay ng isang taong ganoon katapat. Sinabihan niya si Zoe na iparating sa squad ni Henry, gawin ang lahat para manatili siyang buhay. Hindi pa siya handang mawalan. Isang taong handang ipagsapalaran ng ganoon kalaki para sa kapakanan. Kinabukasan, lumabas si Noah kasama si Shirley upang pumili ng regalo para kay Henry bilang pasasalamat sa pagsugpo niya sa paghihimagsik. Dumaan sila sa isang lokal na tindahan ng mga anti-gang bagay kung saan ipinaglatag ng mga ngalakal ang iba't ibang dekalidad na gamit, ngunit wala ni isa sa mga ito ang talagang umangat sa paningin ni Noah. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang balabal. Dahil sa kuryosidad, hiniling niya sa tindero na alisin ang takip nito. Pinuri ng mga ngalakal ang matalas na pakiramdam ni Noah, at saka inalis ang tela, inilalantad ang isang nakamamanghang estatwa ng Diyosa na gawa sa salamin. Ito ay gawa ng isang tanyag na artisan na nagngangalang Lindsay, at dalawa lamang sa mga ito ang nagawa kailanman. Pinagmasdan ni Noah ang piraso sa isang sandali, at pagkatapos ay kalmadong sinabi na bibilhin niya. Ito at nag-abot ng 10,000 rin. Ngunit habang malapit nang matapos ang kasunduan, pumasok ang kapatid niyang si Oscar at natigilan nang makita ang estatwa. Lumabas na pag-aari ni Oscar ang isa pa at matagal na niyang hinahanap ang ikalawang pirasong ito upang makumpleto ang kanyang koleksyon, ngunit naangkin na ito ni Noah. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit si Noah sa eskultura at winasak ito. Nanahimik ang silid habang ang pambihira at napakamahal na sining ay nadudurog sa mga piraso. Pagkatapos, bumaling si Noah sa mga ngalakal at sinabing ihahatid pa rin ang pera. Agad na naunawaan ni Oscar ang nangyari. Sa pagkawala ng isa, ang natitirang piraso ay nagiging isa sa uri na nagpapataas ng halaga ng kanyang estatwa. Tumawa si Oscar, umiiling siya, at inaamin na napakatalino ng galaw, eksaktong uri ng malikhaing pag-iisip na inaasahan na niya kay Noah. Sa labas ng tindahan, napansin ni Noah si Shirley na nag-iisip at tinanong kung ano ang nasa isip nito. Inamin niya na henyo ang plano, ngunit hindi niya inaasahan na sisirain niya ang isang bagay na napakabihira.
Tumugon si Noah na ang estatwa ay hindi ang tunay na premyo, salamin lamang yun, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang mga tao, ang mga nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya, na nananatiling tapat kahit mahirap, at yun ang uri ng kayamanan na pinahahalagahan niya. Ang puso ni Shirley ay bumukal sa pagmamalaki. Ngayon ay naiintindihan na niya na si Noah ay hindi lang isang pinuno, siya ang uri ng tao na pinag-uusapan ng mga alamat, at walang pag-aalinlangan, sumumpa siyang susunod sa kanya habang buhay. Sinabi lang ni Noah na plano niyang panatilihin, nangongolekta ng mga kayamanan tulad niya. Lumipas ang 6 na taon, at si Noah ay matangkad na at kumpiyansa, at ngayon ay 12 taong gulang na. Habang naghahanda siyang magsimula sa isa pang paglalakbay, nagtitipon ng mga kawani ng palasyo at mga katulong upang siya'y ihatid, pinapanood ng may paghanga habang ang kanilang batang Panginoon ay sumusulong patungo sa kanyang susunod na kabanata. Ilang araw matapos maging 12, mag-isang nakaupo si Noah sa hapagkainan habang tahimik siyang pinagsisilbihan ni Zoe. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay napunta sa bagong Gigi, na nakatayo sa bintana, lubos na nalilingat. Casual niyang tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Si Gigi, na nakatingin pa rin sa labas, ay sinabi na ang pila ng mga taong nagdadala ng kanyang mga regalo sa kaarawan ay hindi pa bumabagal kahit. Pagkatapos ng 3 araw, naiintindihan ni Noah kung bakit siya mukhang naguguluhan, at sumingit si Zoe, na binanggit na noong nakaraang taon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga regalo sa loob ng isang buong linggo. Halos malaglag ang panga ni Gigi nang marinig yun, ngunit ipinaliwanag ni Noah na hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga regalo at basta-basta na lang umalis. Ang bawat isa ay kailangang idokumento kasama ang nagpadala at ang nilalaman na nakalista, tiyak na hindi ito matatapos sa isang hapon. Ngunit sa kabutihang palad ay mayroon siyang si Evelyn, isa sa kanyang pinakapagkakatiwalaang katulong, ang humahawak sa lahat ng ito na nagpapahintulot sa kanya na makaiwas sa kaguluhan. Kapag tapos na ang almusal, si Noah ay nagtungo sa kagawaran ng ugnayang militar. Ang emperador mismo ang nagbigay sa kanya ng ilang gawain doon. Dumating siya sa tanggapan ng ministro, pinananahanan ni walang iba kundi ang ika-4 na Prinsipe Henry. Binati siya ng prinsipe kasama ang isang kabalyero, at pagkatapos ay dumiretso sa usapan. Isang utos ng imperyo ang dumating sa kanilang mesa. Ang kanilang ipinadalang puwersang militar, sa pamumuno ni Kapitan Caballero Rice, ay susupil sa isang rebelyong sumisiklab sa katimugang teritoryo ng imperyo. Ang mga rebelde, na karamihan ay mga barbarong puwersa, ay labis na kumpiyansa at malulupit, at ang plano ay harapin sila ng buong puwersa gamit ang nakahihigit na lakas. Gayunpaman, bago isagawa ang plano, nais ni Henry na marinig ang mga saloobin ni Noah. Ang plano ay tila matatag para kay Noah, at ibinaling niya ang kanyang pansin kay Rice. Ang kabalyero ay direktang nasasakupan ni Henry at isang taong napatunayan na ang kanyang sarili ng maraming beses sa ang larangan ng digmaan. Sinabi ni Noah na pinagkakatiwalaan niya si Rice para sa misyon, ngunit bago tuluyang pumayag, tinanong niya lang ito ng isang bagay, kung gaano karaming sundalo talaga ang isasama niya. Sa sandaling narinig ang tanong, labis na kinabahan si Rice at nahirapang sumagot. Ikinagalit iyon ni Henry, at agad siyang humingi ng paliwanag. Luhod na bumagsak si Rice, nagmakaawa para sa kapatawaran. Mabilis na namagitan si Noah upang pakalmeyin ang sitwasyon at sinabihan si Henry na huwag palakihin ang bagay at ipinaliwanag ang totoong nangyayari. Kasi, ang pondo sa digmaan mula sa korteng imperial ay nakadepende sa bilang ng mga sundalong inaangkin ng isang general na pinamumunuan niya. Ang ilang general ay dinadagdagan ng listahan ng mga mangangalakal, manggagawa, o kung sino-sinong mga katulong para lang palakihin ang bilang at ibulsa ang sobrang pera. Muling sinubukang humingi ng tawad ni Rice, ngunit galit na galit pa rin si Henry sa kanya dahil sa ginawa niyang pagkaganid. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Noah at sinabihan siyang kumalma. Ipinaliwanag niya kay Rice na kung gusto niyang kumuha ng dagdag na tulong para sa hukbo at magtabi ng kaunting pera para sa sarili niya, sa teknikal, pinapayagan siyang gawin yon. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Henry na ang pagdaragdag ng mga sibilyan sa kanilang hanay ay maaaring magmukhang mas malaki ang hukbo kaysa sa aktwal na bilang nito, sapat para matakot ang kalaban. Talagang pinuri niya si Noah sa paglalantad ng panloloko at sa paghahanap pa rin ng paraan kung paano ito magagamit sa kanilang kalamangan.
Ngunit tinihil ni Noah ang ideyang yon. Mabilis na pinagsabihan at ipinaalala sa kanila na humingi ang emperador ng walang kamaliang panalo sa pagkakataong ito, at ang paggawa ng ganoong klaseng panloloko ay hindi katumbas ng panganib. Humarap siya kay Rice at diretsahang tinanong kung ilan ang hindi sundalong isiningit niya sa listahan. Kinakabahan, inamin ni Rice na nakapagparehistro siya ng humigit kumulang 2,000 sa kanila. Agad siyang inutusan ni Noah na mag-recruit ng 2,000 tunay na mandirigma upang balansehin ito ng walang palusot. Si Rice, na mukhang nasukol, ay tumango lang at tinanggap. Pagkatapos, nagsulat si Noah ng isang tala na para sa Ministry of Finance at iniabot ito. Ang liham na yon ay magbibigay kay Rice ng buong pondo na parabang lahat ng 2,000 ay lehitimong sundalo, at malaya siyang bulsay ng bawat barya nito. Ang lalaki ay natigilan. Hindi sigurado kung bakit siya ginagantimpalaan sa paggawa ng kadudadadang hakbang, ngunit kalmado at malamig si Noah na sinabi sa kanya na kapalit ng bonus, umaasa siyang magkaroon ng perpektong tagumpay ng walang anumang pagkakamali. Lubos na humanga si Henry. Pinapanood niya kung paano ginagawang panggatong ni Noah ang maruruming plano para sa disiplina at motibasyon. Sa kanilang pagbabalik, tinanong niya kung nakatapak na ba si Noah sa isang tunay na larangan ng digmaan. Umiling si Noah at sinilip ang kanyang mga estatistika. Nananatili pa rin sila sa level 1. Sa imperyo, bihira ang mga batang maharlika na lumagpas sa kanilang kabataan. Karamihan ay hindi namamatay dahil sa sakit, sa kabila ng sinasabi ng mga talaan. Sila ay nagiging biktima ng mga kalabang maharlika na humahabol ng mas maraming kapangyarihan. Kaya naman ang mga batang maharlika ay tinatreto na parang mga mahalaga. Ang mga kagamitan ay hindi ipinapadala sa unahan malibang ang emperador mismo ang mag-utos. Pinapaalalahanan siya ni Henry na 12 taong gulang na siya at dapat maranasan ang totoong labanan. Nagkibit-balikat lang si Noah at sinabing susugod siya sa labanan sa sandaling tumawag ang emperador. Tumawa si Henry at sinabing hindi ito magiging mahirap para sa kanya, lalo na kung may hawak siyang maalamat na espada ng mahika. Nang oras na yon, biglang huminto ang karwahe ni Henry habang isang batang babae ang sumulpot sa harap nito, sumisigaw para humingi ng tulong mula kaninuman. Makalipas ang isang segundo, isang grupo ng mga bata ang lumabas mula sa anino sa likod niya, hinahabol ng isang grupo ng mga masasamang tao na handa silang dalhin sa maliit na isla ng San Jane. Kinuha nila ang mga babae at sinimulan silang hilahin palayo hanggang sa humakbang si Noah at kalmado silang sinabihan na tumigil na. Ang mga siga, na walang kam-alay-malay kung sino ang kanilang kinakalaban, ay ngumisi at sinabihan si Noah na magsumbong sa kanyang nanay at uminom ng gatas na parang isang mabait na bata. Walang pakialam si Noah sa walang kwenta nilang panunukso. Sa halip, malamig niyang hiningi ang kanilang numero ng rehistro dahil ang pagpupuslit ng mga alipin ng walang lisensya ay lubos na ilegal sa imperyo. Sa sandaling sila ay tanungin, sumugod sila, ngunit tapos na si Noah sa paglalaro. Ipinatawag niya si Leviathan at sa isang iglap, mabilis niya silang pinabagsak ng may matinding katumpakan, iniiwang walang malay ngunit humihinga pa rin. Nanood ang karamihan sa tulalang katahimikan, malinaw na humanga kahit hindi nila siya gaanong kilala. Naglakad si Noah patungo sa mga batang natakot, akmang aalukin ng katiyakan nang biglang may isang matandang may maruming ugali ang paika-ikang lumabas mula sa dilim at bumati sa kanya na may ngiting mapanlinlang. Buong pagmamalaki na inamin ng matanda na siya ang utak sa likod ng kaguluhan sa pagpupuslit ng tao at mayabang na binalaan si Noah na huwag makialam, aniyay nasa kanya ang proteksyon ng unang prinsipe Gilbert. Doon na napagtanto ni Noah na ang matandang buwayang ito ay tiyak na isang malaking kasosyo sa operasyong ito, isang taong sapat ang tapang para ipagyabang ang koneksyon sa pamilya ng hari. Ngayon ay naiipit siya sa pag-iisip kung paano haharapin ito nang hindi na lumalala ang sitwasyon. Sinabi ng matandang may masamang ugali kay Noah na ibigay ang mga batang babae at magkunwari na walang nangyari, ngunit ayaw tanggapin ni Noah ang kabulastugan na iyon. Lumingon siya kay Henry, at tinatanong kung kilala niya ang lalaki. Agad itong tinanggihan ni Henry, sinasabing hindi pa niya nakita ang pangit nitong mukha sa buong buhay niya. Nagkibit-balikat si Noah at sinabing ganoon din siya, ngunit nang bubuksan na ng matanda ang bibig nito upang magpaliwanag, pinatigil siya ni Noah gamit ang bugso ng sinumpang enerhiya ni Leviathan, na nagpatamba sa kanya. Pagkatapos, itinaas niya ang boses at nilibak ang lalaki,
sinasabing pati ang mga hamak ay nagpapanggap na ngayong nagtatrabaho para sa unang prinsipe. Sinabi niya sa karamihan na kahit madaling maloko ang mga ordinaryong tao sa panlilinlang na ito, tiyak na hindi sila ng kanyang kapatid. Sa wakas, kinilala siya ng isang tao sa karamihan bilang ang marunong na prinsipe, at dahil doon, pinaniwalaan ng publiko ang bawat salita. Inutusan ni Noah ang mga sundalo na dalhin ng sapilitan ang mga tulisan sa tirahan ni Gilbert at sabihin sa kanya na sila. Pinag-uusapan ang pangalan niya na parang mga hanggal. Pagkatapos nyon, nagpasya siyang ibalik ang mga naisalbang bata sa kanilang tahanan kung saan sila magiging ligtas. Si Henry, na medyo tulala pa rin, ay umamin na humanga siya sa kung paano hinarap ni Noah ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niya na kung ang mga lalaking iyon ay talagang may kaugnayan kay Gilbert, ang pagpatay sa kanila ay magdudulot ng gulo. Pero ang manatili lamang habang ang mga bata ay kinakalakal ay magiging mas masahol pa. Kaya, matalinong ginawa ni Noah ng paraan, tinawag silang huwad, at ibinalik ang buong gulo kay Gilbert, na malamang ay sisiguraduhin ang pagkawala nila. Nang gabing yun, habang naghahapunan sina Noah at Henry, ang mayordomo ay pumasok dala ang mahalagang balita. Tumingala si Henry at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit sumagot si Noah bago pa makasagot ang lalaki. Isang mensahero mula sa unang prinsipe na si Gilbert ang dumating, naghatid ng pahayag tungkol sa mga salarin na kanilang nahuli. Nagpahayag di umano si Gilbert ng kanyang pasasalamat sa paglalantad sa mga impostor na gumagamit ng kanyang pangalan, na sinasabing plano niyang ipadala ang mga ito sa hukuman para sa isang tamang paglilitis, ngunit bago pa man mangyari yun, di umano'y uminom sila ng lason at namatay. Siyempre, alam ng lahat na gawa-gawa lang yun, at malinaw na pinatahimik ni Gilbert ang mga ito. Bumaling si Noah kay Henry at direktang tinanong kung si Gilbert ba ay talagang nagpapatakbo ng isang lihim na sindikato ng pagpapaalipin. Hindi man lang nag-atubili si Henry. Tumango siya at sinabing nabubuhay si Gilbert na parang hari, nagtatapo ng pera na parang tubig, kaya imposibleng ang ganoong pamumuhay ay pinondohan ng legal, at naiintindihan yun ni Noah. Bilang panganay na prinsipe na isinilang ng isang kerida, walang pag-asa si Gilbert sa trono, kaya walang makakapigil sa kanya na gumawa ng masama. Ngunit hinala ni Noah na ang kalakalan ng tao at mga nakatagong mansyon ay ibabaw lang. May mas madilim na bagay na nakabaon sa ilalim. Tinitigan siya ni Henry, nagulat na ang 12 taong gulang niyang kapatid ay agad na nakakita sa lahat ng iyon. Kinabukasan, sinabi ni Noah sa mga nailigtas na bata na gumawa siya ng paraan, at malaya na sila ngayon, ngunit walang sino man sa kanila ang tila nakaramdam ng ginhawa. Lumabas na wala silang mga bahay na mauuwian. Ang sarili nilang mga pamilya ang nagbenta sa kanila sa umpisa pa lang. Na-realize ni Noah na kung babalik sila, sila ay magiging muling naibenta, kaya napagpasyahan niyang kupkupin sila. Inutusan niya ang mayordomo na maghanda ng mga ron para sa bawat isa sa kanila at humanap ng mga tungkuling maaari nilang gampanan sa mansyon. At kung sino man ang gustong mag-aral, siya rin ang bahala doon. Lumapit ang isa sa mga mas matandang babae, halatang nababahala, at nagtanong kung balak silang bilhin ni Noah. Kalmado niyang sinagot na hindi siya bumibili ng kahit sino. Malaya silang umalis anumang oras nila gustuhin. Ngunit kung mananatili sila sa ilalim ng kanyang bubong, mas mabuti pang walang maganap na pagtataksil. Sumingit ang mayordomo, sinabihan ng mga bata na magpasalamat kay Noah bago sila igiya palabas. At habang umaalis sila, tahimik na nanunood si Noah. Ang kanyang pilosopiya ay sumagi sa kanyang isipan. Ang mga tao ay kayamanan, at ang kaisipang yun ay nagdulot ng responsibilidad na kanyang pinanghahawakan. Ipinagpapaliban muna. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Evelyn sa kanyang opisina. Pumasok siya at nagsimulang alista ang mga update tungkol sa mga regalo para sa kaarawan nito, ngunit pinutol siya ni Noah dahil alam na niya. Sa halip, itinulak niya ang isang sobre sa kabila ng mesa. Dahil sa kuryusidad, dinampot ito ni Evelyn, at doon ipinahayag ni Noah na siya ay tinatanggal na sa kanyang serbisyo dahil itatalaga niya ito bilang isang opisyal ng gobyerno na namamahala sa isa sa kanyang mga rehiyon. Napatigil siya, hindi sigurado kung paano tutugan sa ganoong kalaking pagbabago, mula sa pagiging katulong ay magiging alkalde. Direktang sinabi ni Noah sa kanya na siya ang pinakamatalino sa lahat ng kanyang mga tauhan, at ang pananatili niya bilang katulong ay pag-aaksaya lamang ng kanyang potensyal. Handa nang tanggihan ni Evelyn ang alok,
na nais manatiling maglingkod sa tabi niya, ngunit iginiit niya. Kung magiging matagumpay siya, tatawagin siyang matalino ng mga tao dahil sa pagkilala sa talento. Inutusan niya itong umalis sa lupain at pagsilbihan ng mga tao, at iyon na ang lahat ng pagtulak na kailangan niya. Hindi nagtagal matapos iyon, pinatawag si Noah ng emperador, na nakarinig kung paano niya ipinagtanggol ang reputasyon ni Gilbert. Pinalabas ni Noah na nagkataon lang ang lahat, at umeksena lang siya para iligtas ang mga bata at mahuli ang mga salarin. Ngunit mabilis niyang nahalata na dumiretso si Gilbert sa mismong emperador, parehong para iwasan ang anumang masamang epekto at para magmukhang walang bahid sa harap ng mga nakakataas. Malaking kahihiyan sa emperador na ang mga ganyang uri ng taong walang kwenta ay malaya pa ring gumagala. Tinanong niya si Noah kung ano ang nararapat na parusa, at tumugon si Noah na ayon sa batas, ang pinuno ay nawawala ng kanyang kanang braso, at ang iba naman ay ipinapadala upang magsilbi sa hukbo, nakatalaga sa harapang linya. Tumango ang emperador, itinuro na hinarap ni Noah ang mga kriminal ng direkta at dinakip sila. Ngunit idinagdag niya na kung siya ang nasa sitwasyon, nagkunwari siyang iba, at nagtiis ng pagbugbog para lamang mahuli sila sa akto. Nagbiro ang punong ministro, sinabing iyon ay maituturing na pagtataksil laban sa imperial na pamilya, at ipapataw na lang nila ang parusang kamatayan sa mga tulisan. Nagtawanan ang lahat maliban kay Noah, na nagpasya na kumpirmahin ang kanilang sinabi. Kalmado niyang ipinaliwanag na kung hindi alam ng isang kriminal na inaatake niya ang isang maharlika, ito ay simpleng pananakit lamang, hindi isang krimen laban sa korona. Natahimik ang buong silid, kaya nagsimulang mag-isip si Noah na marahil sumobra siya sa pagwawasto sa punong ministro tungkol sa isang sitwasyong paano kung. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humalakhak ang emperador at sinabi sa punong ministro na nanalo siya sa pastahan. Ngayon ay talagang naguluhan si Noah, kaya ipinaliwanag ng emperador na nakipagpustahan siya sa punong ministro upang tingnan kung magsasalita at iwawasto sila ni Noah sa mga usaping legal. Halos hindi pa niya naiproseso yun bago siya casual na itinalaga ng emperador bilang bagong ministro ng hustisya. Naghiyawan sa tuwa ang korte, sinusuportahan si Noah, na sinasabing siya lang ang pangalawang prinsipe pagkatapos ni Henry na nagkaroon ng ganoong titulo. Walang ideya si Noah kung paano siya tutugan, habang nagpapalitan ng mayabang na tingin ng emperador at punong ministro, halatang nasisiyahan sa resulta, na lalong nagpalito sa kanya. Kalaunan, lumabas siya upang magpahinga at makinig kay Alan na kumanta, ngunit ang isip niya ay pabalik-balik sa lahat ng nangyari sa hukuman. Hindi niya maalis sa isip na may mas malalim na dahilan ang hakbang ng emperador kaysa sa pagiging promosyon lamang. Gayunpaman, naisip niya na wala nang saysay ang labis na pag-iisip tungkol dito ngayon at nagpasyang tangkilikin na lang ang musika. Samantala, nakatanggap ang emperador ng nakababahalang ulat mula sa punong ministro. Ngunit sa halip na agad itong asikasuhin, sinabi niya rito na ito na ang bahala rito dahil ang susunod na kailangan niyang harapin ay mas mahalaga. Pagkatapos, nagtungo si Noah sa Ministry of Justice, kung saan siya ay formal na ipinakilala kay Viney, ang vice-ministro. Sa isang tingin, nakita ni Noah na matalas at may kakayahan ang lalaki sa kabila ng murang edad nito, kaya hiniling niya rito na magbigay ng malawak na buod ng kanyang mga responsibilidad sa loob ng ministry. Paliwanag ni Viney na ang Ministry ng Katarungan ang nangangasiwa at nagkokordina ng mga hukuman sa buong kaharian, habang pinamumunuan din ito ang maraming paglilitis na nagaganap sa mismong kabisera. Ibig sabihin, inaasahan kay Noah na maglingkod bilang hukom ng regular. Naisip na yun ni Noah, ngunit sumunod siyang nagtanong kung si Viney ba mismo ay humahawak din ng kaso paminsan-minsan. Sagot ni Viney na nakadepende yun sa sitwasyon, bagaman humahawak siya ng isa o dalawang kaso kung kinakailangan. Pagkatapos marinig yun, kalmadong lumipat si Noah sa kanyang susunod na tanong at tinanong si Viney kung gaano karaming suhol ang karaniwan niyang tinatanggap. Ang tanong ang bumigla kay Viney, na nagpaalinlangan sa kanya sandali kung paano tutugan. Pinakalma siya ni Noah at sinigurado na hindi siya inaakusahan ng anuman at wala siya sa panganib. Nais lang niya ng isang tapat na larawan kung paano kasalukuyang tumatakbo ang mga bagay-bagay sa loob ng ministry, at anumang aaminin ni Viney ay hindi gagamitin laban sa kanya. Nang maunawaan ito, uminamin si Viney na tumatanggap nga siya ng suhol, karaniwang umaabot ng ilang daang rin kada taon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na sinusunod niya ang isang personal na gabay kung aling mga suhol ang handa niyang tanggapin.
Karamihan ng ibang huwes ay walang ipinapataw na ganoong limitasyon sa kanilang sarili, at bilang resulta, nakakakuha sila ng halos 10 beses na mas marami kaysa sa kanya. Napukaw ang interes ni Noah, kaya tinanong niya kung ano, kaakibat ng sariling patakarang ito. Nilinaw ni Vinny na tumatanggi siyang tumanggap ng suhol sa mga kaso ng pagpatay, hindi dahil sa tutol siya sa moral na kadahilanan, kundi dahil masyadong mapanganib ang mga sitwasyong yun. Kung palalayain niya ang isang mamamatay tao, at may sama ng loob ang nagdemanda, maaari siyang maging target ng paghihiganti. Kaya, upang maiwasan ang ganitong uri ng gulo, nililimitahan niya ang sarili sa mga usaping hindi gaanong mapanganib. Tumango si Noah bilang pag-unawa, saka kumuha ng isang piraso ng papel at sinulatan si Vinny ng tseke para sa 5,000 rin. Ipinaliwanag niya na kung si Vinny ay nakakatanggap ng humigit kumulang 500 rin sa suhol bawat taon, ang halagang ito ay katumbas ng halaga ng suhol sa loob ng 10 taon, at mula ngayon, inaasahan niyang titigil na si Vinny sa pagtanggap ng suhol. Buo, nagulat si Vinny sa malinaw na lawika at matatag na paraan ni Noah, at sa wakas ay nauunawaan niya kung bakit iginawad ng hari ang titulong matalinong prinsipe sa kanya sa murang edad. Sa sandaling yun, nagpasya si Vinny na gusto niyang lubusang kumampi kay Noah. Sinabi niya rito na wala siyang pangangailangan sa karagdagang pera at ipinangako na tuluyang tatalikuran ang suhol. Bilang kapalit, ang tanging hinihiling niya ay ang pagkakataong maglingkod kay Noah nang may hindi matitinag na katapatan. Sa ilalim ng normal na pagkakataon, kukwestiyonin ni Noah ang biglaang pangako, ngunit nang tingnan niya ang kanyang status screen at makita ang kapansin-pansing pagtaas na dulot ng panunumpa ni Vinny, napagtanto niya na totoo ang mga salita ng lalaki. Nang gabing yon, umupo si Noah para hapunan kasama si Oscar sa kanyang asyenda. Napansin ni Oscar ang nag-aalangang tingin sa mga mata ni Noah at mabilis siyang pinakalma na ang gabi ay isa lamang pagdiriwang bilang parangal sa kanyang pagkakatalaga bilang ministro ng katarungan. Bukod pa rito, maliban kay Henry, si Noah pa lamang ang ikalawang prinsipe na humawak ng katungkulan ng ministro. Nagpasalamat si Noah sa kanyang pagpapatuloy, ngunit hindi niya maalis ang di mapakilang pakiramdam na nananatili sa kanyang isipan. Sa kaso ni Henry, ang posisyon ay isang malinaw na gantimpala sa pagsupil sa rebelyon. Si Noah, sa kabilang banda, ay walang nagawang anumang kahanga-hanga na malinaw na magbibigay katwiran sa gayong promosyon, na nagdudulot sa kanya ng hinala na baka may mas malaking planong inilalatag ang emperador. Bumaling siya kay Oscar at nagtatanong kung naaalala niya ang kwento ng malapit ng pagbagsak ng imperyo. Ayon sa kasaysayan, nagmula ang krisis sa lumang batas ng pagmamana na nagsasaad na tanging ang unang prinsipe lamang ang maaaring magmana ng trono. Sa unang tingin, mukhang simple yun, ngunit sa aktwal na pagpapatupad ay humantong ito sa pagiging kampante. Ang ibang mga prinsipe, dahil alam na hindi nila kailanman pasasanin ang bigat ng pamamahala, ay ginugol ang kanilang buhay sa pagpapakasaysa ng walang pagpigil. Gaya ng inaasahan, ang kapabayaan na yun ay nagpahina sa imperyo at halos humantong sa pagkasira nito. Upang hindi maulit ang kasaysayan, binago ang patakaran. Mula noon, itatatalaga sa bawat prinsipe ang isang magnanakaw sa pagsilang, at ang sinumang magpakita ng pinakadakilang merito at kakayahan ay siyang sa huli ay pipiliin bilang prinsipe ng korona. Halos agad na naunawaan ni Oscar ang ipinahihiwatig nito. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at prangkang nagtanong kung isinasaalang-alang ng emperador na pangalanan si Noah bilang susunod na prinsipe ng korona. Inamin ni Noah na hindi niya masabi ng sigurado, ngunit mahirap baliwalain ang posibilidad. Ilang sandali pa, isang tagapaglingkod ni Oscar ang sumugod na may dalang sariwang balita. Nilalayo ng emperador na italaga si Oscar bilang pinuno ng Ministeryo ng Pananalapi kinaumagahan. Ang anunsyong yun ay epektibong nagpapatunay sa hinala ni Noah. Tila inilalagay ng emperador ang mga posibleng tagapagmana, tahimik na naghahanda upang palitan si Albert bilang prinsipe ng korona. Sa ibang bahagi ng kaharian, nagsagawa ng lihim na operasyon ang mga Royal Knight. Pagbuwag sa isang pangkat na inakusahan ng pagsasabwatan laban sa emperador. Nang gabing yun, ipinabatid sa emperador ang resulta. Sa pagtatanong, isiniwalat ng mga kasabwat na ang kanilang layunin ay pilitin ang emperador na bumaba sa pwesto upang makaupo si Prinsipe Albert sa trono. Ang plano ay may bakas ng kamay ni Albert, kahit hindi direkta. Matapos ang 3 dekada bilang prinsipe ng korona na walang senyales ng pagbaba ng ama sa pwesto,
ang kanyang kawalan ng pasensya ay nauunawaan sa pananaw ng tao. Gayunpaman, ang pagpapakana ng isang pag-aalsa ay isang malubhang pagkakasala. Sa kasamaang palad, walang matibay na patunay na direktang nag-uugnay kay Albert sa balak, na nagpapahirap sa formal na kaparusahan halos impossible. Ang ibang mga kasama, gayunpaman, ay hindi sisantuhan. Nakaselyo na ang kanilang kapalaran at naghihintay sa kanila ang pinakamabigat na kaparusahan. Kinaumagahan, habang si Noah na ang namumuno sa ministry ng katarungan, direktang napunta sa kanyang mga kamay ang usapin at siya ang naatasan na magtakda ng angkop na sentensya. Ang kaso mismo ay hindi komplikado. Bawat individual na sangkot ay nahuli habang aktibong nakikipagsabuatan upang pabagsakin ang emperador. Bagaman walang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Albert sa plano, mahirap baliwalain ang koneksyon. Lahat ng mga nagsasabuatan ay nagmula sa pinakamalapit na bilog ni Albert, kaya't halos imposible na wala siyang kaalaman. Tinanong ni Vinnie si Noah kung paano niya balak, upang magpatuloy. Sa ilalim ng batas ng imperyo, bihira silang pinananagot sa tunay na kahihinatnan para sa kanilang mga pagkakasala. Gayunpaman, mayroong isang kapansin-pansing eksepsyon. Ang paghihimagsik, at sa mga ganitong kaso, ang parusa ay kamatayan anuman ang katayuan. Walang proteksyon ang dugong bughaw. Kahit ang pagdadahilan na wala silang direktang partisipasyon ay hindi makasisiguro ng kaligtasan. Ang simpleng pagkaalam tungkol sa isang paghihimagsik at hindi pagpigil dito ay batayan para sa pagbitay. At kung isa sa alang-alang kung gaano karami sa pinagkakatiwalaan ni Albert ang nasangkot, halos imposible para sa kanya na hindi malaman. Kung pipiliin ni Noah na ipagpatuloy ang usapin, formal niyang masisisi si Albert ng pagtataksil at humingi ang kanyang pagbitay, ngunit nauunawaan niya na ang gayong hakbang ay sasalungat sa tunay na kagustuhan ng emperador. Ang paglantad sa publiko ng pagtatangka ng isang prinsipe na agawin ang trono ay magsisindi ng malaking iskandalo, kaya sa halip na ipatupad ang titik ng batas, pinili ni Noah na bigyang interpretasyon ito ng maingat. Kalaunan ay nakipagkita siya sa emperador upang iharap ang kanyang iminungkahing hatol. Ipinaliwanag ni Noah na ang lahat ng dinakip sa pinangyarihan ay papatayin agad-agad. Ang katahimikan ng emperador tungkol kay Albert ay nagpapalinaw ng kanyang paninindigan. Wala siyang kagustuhang makita ang kanyang anak na maparusahan. Gayunpaman, ang pag-iiwan na buhay sa mga kasamahan ni Albert ay nagdudulot ng panganib. Kung kahit isa sa kanila ay lantaran siyang idadawit, ang pagkontrol sa mga magiging masamang resulta ay magiging halos imposible. Mabilis na pagtanggal ng banta ang pumipigil dito bago pa man ito lubusang lumitaw. Kitang-kita ang paghanga ng emperador na napakatumpak na naintindihan ni Noah ang kanyang hindi sinasambit na layunin. Bilang tanda ng pagsang-ayon, binigyan niya si Noah ng pinalawak na budget at nagpahayag na malalaking bagay ang inaasahan niya mula rito sa mga susunod na panahon. Matapos ang pagpupulong, bumalik si Noah sa kanyang tirahan. Habang papalapit siya sa pangunahing tarangkahan, napansin niya ang dalawa sa kanyang mga bantay na nakahandusay sa lupa, malubhang na sugatan. Agad ipinahiwatig ng eksena na may mali. Nagmadali siyang suriin ang sitwasyon, ngunit nalaman niyang isa sa mga bantay ay pumanaw na dahil sa kanyang mga sugat. Ang isa pa, halos walang malay, nagawa siyang bigyan ng babala na ang mga umatake ay nasa loob pa rin ng ari-arian. Agad na pumasok si Noah nang walang pag-aalinlangan upang ayusin ang kaguluhan, at habang mabilis siyang tumatakbo sa mga pasilyo, nakita niya ang ilan sa kanyang mga sundalo na nakahandusay sa sahig, sugatan at halos walang malay. Hindi nagtagal, nakita niya ang isa sa mga umaatake na kasalukuyang tinatapos ang isa sa kanyang tauhan, kaya sumugod si Noah at sinaktan siya, at malalim na biniyakan ang kanyang mga braso at binti. Sinubukan ng sumalakay na tapusin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagngat-ngat sa kanyang dila, ngunit agad itong pinigilan ni Noah sa pamamagitan ng sapilitang paglagay ng piraso ng engkantadong metal sa kanyang lalamunan. Ilang saglit pagkatapos, 3 pang kalaban ang sumulpot at sabay-sabay siyang sinugod, ngunit pinatumba sila ni Noah at sa isang iglap, wala ni isa sa kanila ang nakatayo. Hindi nagtagal, dumating si Vinnie, hinahanap si Noah, at kitang-kita ang ginhawa ng matagpuan siyang buhay, bagamat nananatiling mabigat at malungkot ang kapaligiran. Kahit na natugunan na ang bawat nang hihimasok, ilang gwardya ni Noah ang malubhang nasugatan. Nagulat si Noah nang marinig na lahat ng sumalakay ay napatay, dahil karaniwan silang dinadakip para sa pagtatanong.
Iyon pa lang ay nagsasabi na sa kanya na may desperadong burahin ang anumang bakas ng pagkakaugnay, na nagpapaniwala sa kanya na may koneksyon nito kay Albert. Kung sakaling may ugnay ang pangalan ni Albert dito, pananalaki, magiging malala ang kahihinatnan, kaya mabilis na bumuo si Noah ng plano para ipapatay ang mga bilanggo na pinigilan niyang magkitol ng sariling buhay. Ayon sa batas ng imperyo, ang sinumang lumaban sa utos ng hari ay agarang papatawan ng parusang kamatayan. Kaya naman, sinugatan ni Noah ang sarili sa tiyan gamit ang isang talam at inutusan si Viney na ipaulat na ang mga nanghimasok ang gumawa ng sugat, upang matiyak na sila ay parurusahan ng kamatayan bago pa nila mabunyag si Albert. Ilang sandali pa, habang ginagamot ang sugat ni Noah, ipinarating ni Viney sa kanya na ang mga parusang kamatayan ay naisagawa ng eksakto ayon sa utos. Bamantong hininga si Noah nang may pagluluwag ng kalooban, alam niyang kung lumabas ang balita tungkol sa tangkang pagpaslang kay Albert, ito ay permanenteng dudungisan ang Maharlika. Karangalan ng pamilya. Pagkatapos, ipinatawag si Noah upang humarap sa emperador at isalaysay ang insidente. Nilinaw ng emperador na walang pagkakataon na ang iilang ordinaryong tagapagsingit ay talagang makakasugat kay Noah, kaya nauunawaan niya na sinaktan ni Noah ang kanyang sarili upang bigyang katwiran ang pagpaparusa sa kanila. Kinilala niya ang motibo at nakadama pa ng pagmamalaki na handang saktan ni Noah ang kanyang sarili upang protektahan ang reputasyon ng pamilya. Inanyayahan niya si Noah na maglakad kasama niya, at pagdating nila sa hardin ng palasyo, sinabi niya na ang mga pinuno ng dakilang katayuan ay madalas nakikitang nabahiran ang kanilang leg-asya sa kanilang mga huling taon. Sa pamamagitan yun, ang ibig niyang sabihin ay kung sakaling siya ay patalsikin sa trono, sino mang makakuha ng kapangyarihan. Tiyak na magkakalat ng usap-usapan na siya ay nagkaedad na at hamina na ang pag-iisip, at hindi na karapat-dapat mamuno sa imperyo. Batid nilang dalawa na ang tinutukoy na mang-aagaw ng kapangyarihan ay si Albert, at malinaw na halos nawala na ang tiwala ng emperador sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa napaparusahan si Albert ay dahil ang hayagang pagkondena sa prinsipe ng korona ay mag-iiwan ng isang masamang marka sa sariling pamana ng emperador. Kalmadong iminungkahi ni Noah ang isang paraan upang harapin ang sitwasyon. Ipinaalala niya sa emperador na sina Henry, Oscar, at si Noah mismo ay kamakailan lang hinirang bilang mga prinsipe-ministro upang mapanatiling maayos ang takbo ng mga usapin ng estado, at nagmungkahi na magtatag ng isang ganap na bagong ranggo sa itaas nila. Isang prinsipe-punong ministro na siyang mamamahala sa kanilang tatlo. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, inirekomenda niya si Albert para sa tungkulin. Agad na tinanggihan ng emperador ang mungkahi sa sandaling marinig niya ito. Tuwirang tumanggi na ilagay ang ganoong kalaking kapangyarihan sa kamay ni Albert. Tumingin siya na tila wawakasan ang usapan, ngunit pinigilan siya ni Noah at itinuro na hindi kakaiba para kay Albert na mainip pagkatapos maghintay ng 3 dekada para sa trono. Ang pagbibigay sa kanya ng titulo na may nakikitang awtoridad, kahit na kadalasang simboliko, ay maaaring sapat upang mapawi ang inip na iyon. Nakita ng emperador ang loika sa pangangatwiran ni Noah, gayunpaman, nag-aalala siya na kung bibigyan si Albert ng pangangasiwa sa mga prinsipe-ministro, maaari niyang harangin ang mahahalagang na makarating kailanman sa trono. Tunay ang panganib na yon, ngunit nakahanda na si Noah para dito. Iminumungkahi niya ang pagdagdag ng kondisyon na kung ang lahat ng 3 prinsipe-ministro ay buong pagkakaisang sumang-ayon na apurahan ang isang isyu, maaari nilang laktawan ng buo si Albert at mag-ulat ng direkta sa emperador. Nakita ng emperador na kaakit-akit ang kaayusan na ito, dahil epektibo nitong binabawasan ang makabuluhang kontrol ni Albert habang binibigyan pa rin siya ng ilusyon ng impluensya na dapat pumihil sa anumang padalos-dalos na paghihiganti. Lubos na nagpapasalamat sa pagiging mapanuri ni Noah, iginiit ng emperador na gantimpalaan siya ng nararapat. Hindi sapat ang pera lamang, kaya inanyayahan niya si Noah na samahan siya sa imperial silid-ingatan. Sa loob, pinahintulutan ng emperador si Noah na pumili ng anumang kayamanan na nais niya. Sa patnubay ni Leviathan, maingat na sinuri ni Noah ang koleksyon bago pumili ng isang kakaibang kahon na nakapukaw ng kanyang pansin. Ngunit sa sandaling buhati niya ang takip, isang bugso ng nagliliyab na apoy ang sumambulat palabas at lubusan siyang nilamon. Ito ang pagtatapos ng episode 7. Mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na episode.